Sa maulan na gabi, dalawang engkantong mag-ina ang inilaban ang kanilang buhay. Kailangan nilang makatakas mula sa kamay ng mabangis na aswang na siya rin pumaslang sa kanilang padre di pamilya. Karipas ang takbo, hindi alintana ang mga sugat na natatamo. Ang kidlat at tulog, pati na rin ang kadiliman sa kagubatan ang tila bumabawi ng pag-asa sa kanila. Ngunit hindi sumuko ang mag-ina. Sa kanilang pagsisikap, natakasan nila ang mabangis na aswang. Bagamat nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan, isang malaking katanungan sa mag-ina kung ano ang buhay na naghihintay sa kanila. Nag-aalala ang babaeng si Gemma. Nakatingin sa kanyang palad kung saan naroon ang simbolo ng kapangyarihan. Nagliliwanag ngunit hindi gumagana. Kailan nga kaya lalabas ang kalakasan ng isang engkantada? Ano ang kanyang magagawa upang labanan at tapatan ang kasamaan? Ating sundan ang kwento ng mag-inang engkanto na nakipagsapalaran kontra sa kadiliman. Malakas ang ulan at sinasabayan pa ito ng malalakas na kidlat. Pero walang pakialam ang mag-inang Gemma at Celia. Para sa kanila, bawat segundo ay mahalaga. Bawat takbang ay siyang magliligtas sa kanila laban sa nilalang na humahabol sa kanila. Kailangan nilang makawala. Kailangan nilang mabuhay. Hindi sila maaaring mamatay. Dahil ang hustisya na kanilang inaasam ay sa kanila lamang din nakasalalay. Mama, hindi na po ba niya tayo makikita rito? Hindi tayo dapat maging kampante, anak. Mabangis ang nilalang na yon. Kailangan nating maging alerto. Hindi na muna nagsalita ang batang si Celia. Nakikiramdam lang din ito. Maigpit lamang ang pagkakahawak nito sa kamay ng kanyang ina. Habang si Gemma naman, palingon-lingon sa paligid. Nahihirapan itong pakiramdaman ng paligid dahil sa lakas ng ulan. Hindi niya marinig kahit ang mga hakbang lamang ng aswang. Halos 20 minutos rin itong naroon. Nang makasiguro ang babaeng si Gemma, nakaisip na rin siyang lumabas ng kanyang pinagtataguan. Wala ang nilalang na kanilang kinatatakutan. Kaya sinamantala na ng mag-ina ang pagkakataon. Agad silang umalis doon at nakarating sila sa isang baryo. Mama, bakit po ayaw nila tayong pagbuksan ng pinto? Ayaw po ba nila sa atin? Anak, manalig lang tayo. Mamaya, meron ding bahay na magpapatuloy sa atin. Pero mama, nilalamig na po ako eh. Ano po bang pwede nating gawin? Saan po tayo matutulog ngayong gabi? Ang lakas-lakas pa ng ulan. Akong bahala, anak. Gagawa ako ng paraan para makatulog ka ng mahimbing ngayon. Huminga na lamang ng malalim ang babaeng si Gemma. Pero ang totoo, kahit siya ay hindi rin alam kung papaano sila makakapagpahinga sa gabing yon. Wala rin naman kasi silang kakilala sa baryo na yon. Hindi rin naman kasi sila taga roon. Wala silang kahit na anong ideya kung anong klase ng mga tao ang mga naninirahan sa lugar na yon. Gumilid na muna ang mag-ina. Sumilong sila sa isang lumang kubo na katabi lang din ng isang bahay. Nakatayo lamang ang dalawa roon. Hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Mama, kung umuwi na lang kaya tayo sa atin. Wala naman na yata po yung aswang eh. Anak, kagaya ng sinasabi ko, hindi tayo dapat maging kampante. Mabangis ang aswang. Kapag bumalik tayo ron, malaki ang tsansa na babalik lang din siya ron. Pero mama, wala po tayong kinabukasan dito. Anak, nakalimutan mo na ba ang ginawa ng aswang sa iyong ama? Hindi ko hahayaang gawin niya rin yun sa isa sa atin. Alam ko na ayaw rin ng papa mo na mangyari yun sa atin. Mama, bakit po ba kasi tayo ginugulo ng aswang? Wala naman po tayong ginagawang masama sa mga aswang ah. Malaki ang papel ng mga kagaya natin sa pagpapalakas ng mga puwersa ng mga nilalang na kagaya rin nila. Kaya naman, gustong-gusto nila tayong makuha. Mama, kung umuwi na lang kaya tayo sa atin. Wala naman na yata po yung aswang eh. Anak, kagaya ng sinasabi ko, hindi tayo dapat maging kampante.
Mabangis ang aswang. Kapag bumalik tayo ron, malaki ang tsansa na babalik lang din siya ron. Pero Mama, wala po tayong kinabukasan dito. Anak, nakalimutan mo na ba ang ginawa ng aswang sa iyong ama? Hindi ko hahayaang gawin niya rin yun sa isa sa atin. Alam ko na ayaw rin ng papa mo na mangyari yun sa atin. Mama, bakit po ba kasi tayo ginugulo ng aswang? Wala naman po tayong ginagawang masama sa mga aswang Malaki ang papel ng mga kagaya natin sa pagpapalakas ng mga puwersa ng mga nilalang na kagaya rin nila. Kaya naman, gustong-gusto nila tayong makuha. Si Papa, pinatay nila. Kung kailangan nila si Papa, di sana di na lang nila pinatay. Dahil alam nilang lalaban ang papa mo. Alam nilang hindi magpapagamit ang papa mo. Kaya naman, wala silang ibang magagawa kundi unahan siya para wala na rin magpoprotekta sa ating dalawa. Gustong-gusto ko na po ulit makita si Papa. Sana hindi na lang siya nawala. Niyakap na lamang ng babae ang kanyang anak. Sumiksik sila sa gilid. Niyakap ni Gemma ang kanyang anak para kahit na papaano ay mabawasan ng lamig na nararamdaman ito. Sa kakahintay na tumila ang ulan, nakatulog na sila sa sulok. Hindi na nila alintana ang malakas na hangin. Maya-maya pa, naimulat ni Gemma ang kanyang mga mata nang may matapat na ilaw sa kinalalagyan nila. Nang maaninagan niya, isang binata ang nakita niyang may hawak ng ilaw. Lumapit ito sa kanila sa pag-aalala na baka kung anong nangyari sa kanilang mag-ina. Ayos lang ba kayo? Bakit po kayo nandito sa ganitong kalakas na ulan? Napatayo si Gemma, habang ang kanyang anak naman ay nanatiling tulog habang nakasandal sa dingding ng kubo. Wala kaming ginagawang masama. Nakikitulog lang kami sa kubong ito. Malakas kasi ang ulan. Wala kaming mapuntahan. Huwag mo kaming sasaktan. Hindi naman ako mananakit. Nadaanan ko lang kasi kayo. Akala ko kung anong nangyari sa inyong dalawa eh. Teka, anak mo ba siya? Oo, anak ko nga siya. Bakit kayo nagpapaulan? Tagasan ba kayo? Sandaling hindi nakapagsalita ang babaeng si Gemma. Tila nagdalawang isip ito kung tama bang ipaalam sa binata ang tungkol sa kanilang pagtakas. Kalaunan, naisipan na lamang niyang hindi na lang din ito sabihin. Pinalayas kami sa amin. Ganun ba? Pwede bang tulungan mo kami? Pwede bang makitulog kami? Kawawa naman ang anak ko eh. Kanina pa siya nilalamig. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Halos lahat ng nilalapitan namin dito. Hindi naman kami pinagbubuksan. Pero kasi hindi ko naman bahay yung tinitiran ko eh. Bahay yun ng lolo ko. Hindi ako... Sige na, kahit na isang gabi lang, nagmamakaawa ako sa'yo. Baka kasi mamatay ang anak ko kapag hanggang mamaya siya makakaramdam ng matinding lamig. Pakiusap, gagawin ko ang lahat para masuklian ko ang kabaitan mo. Diyos ko, mayayari ako nito kay lolo eh. Sige na, alam kong mabuti kang tao, nararamdaman ko yun. Kaya sana, pagbigyan mo na ako. Kahit yung anak ko na lang, kahit na hindi na ako kasama. O sige na nga, sumama na kayo sa akin. Pero kung sakaling tumanggi yung lolo ko, wala na akong magagawa ha. Maraming salamat. Binuhat na ni Gemma ang kanyang anak at sumunod na rin sila sa lalaki. Habang naglalakad sila ay hindi na napigilan ng babae na itanong kung ano ang pangalan ng sinusundan nila. Hindi ko alam na meron pa palang mga tao na mabubuti kagaya mo. Pero ano bang pangalan mo? Kilala ko dito sa amin bilang Bruno. Kayo? Ako si Gemma at itong aking anak, siya si Celia. Hindi naman sa nanghihimasok ako ha. Nasaan ba ang asawa mo? At pinabayaan lang kayo ng ganito? Wala na ang asawa ko. Patay na siya. Pasensya na. Hindi ko naman alam eh. Ayos lang. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya kasi nakakaabala kami sa'yo. Yun na yung bahay namin oh. Hintayin niyo muna ako dito sa labas ha. Tapos kakausapin ko lang muna yung lolo ko kung papayag siya. Paglapit nila roon, naabutan agad nila ang matandang lalaki na si Mang Pidring. Basang-basa na rin ito ng ulan dahil sa pag-aayos nito ng lubid na itinali sa bubungan nila. Nang makita sila nito, ay agad naman itong tumigil sa ginagawa. Sumilong sila Gemma sa gilid at nilapitan naman ni Bruno ang lolo niya.
Medyo may kalayuan ng distansya ni Bruno sa mag-ina kaya hindi sila maririnig ng mag-ina. Pambihira ka. Nag-uwi ka ng babae rito. Hindi lang babae, may kasama pang bata. Umamin ka nga sa akin. May pamilya ka na ba pero nilihim mo lang sa akin? Para naman tong siraulo si Lolo. Ano sinabi mo? Lo, hindi ko asawa yung babaeng yan. Mas lalong hindi ko rin naman anak yung kasama niya. Kung gano'n sino naman yan? Hindi ko rin sila kilala eh. Si Raulo. Hindi mo kilala pero dinala mo rito. Nakakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ko, ha, Bruno? Hindi. Hindi ko nga sila dinala rito dahil sa trabaho mo, Lo. Ha? Nilalagnat na kasi yung bata dahil ilang oras na raw silang nasa ulanan. Baka pwedeng tulungan mo sila. Ano bang nangyari sa mga yan? Saan mo napulot yan? Nadaan ako kanina sa lumang kubo ni Catering. Kinuha ko na sila. Nakakaawa eh. At saka kawawa yan. Lalo kung si Catering pa yung makakakita sa kanila. Ang sabi kasi nung babae, pinalayas daw sila. Tinanong ko naman kung nasaan ang asawa niya. Ang sabi niya patay na raw. Broda, alam mo naman na hindi rin naman tayo mayaman, hindi ba? Pero hindi rin naman tayo said na said. Pwede naman siguro natin silang tulungan. Kahit patulugin na lang natin sila rito ngayong gabi. Bruno, Lo, kakayanin niyo bang tingnan yung batang yan? Nasa ulanan natutulog? pambihira naman buhay na ito. Bakit parang kasalanan ko pa? Hindi ko naman sinasabing kasalanan nyo. Ang sinasabi ko lang naman, meron tayong magagawa para makatulong. Nakakakonsensya naman kung sa atin sila dinala ng Diyos. Tapos wala man lang tayong ginawa, hindi ba? Huminga ng malalim ang matandang si Pedring. Sandali pa itong napatingin sa kinaroroonan ng babae at bata. Napailing ito sandali at bumakas sa mukha nito ang awa. Sige na. Patutulugin natin sila dito. Pero ngayong gabi lang, ha? At ikaw ang mag-aasikaso sa kanila dahil alam mo namang abala rin ako. At kung sakaling may mawala sa mga gamit ko, ikaw lang ang sisisihin ko. Sige Lo, ako na pong bahala sa kanila. Sinenyasan na ni Bruno ang mag-ina para pumasok. Napangiti naman ng babaeng si Gemma. Para sa kanya, hulog talaga ng langit ang binatang si Bruno. Binigyan sila ng maglolo ng maayos na damit. Ipinagtimpla rin sila ng mainit na gatas. Ipinagluto na rin ng mainit na sabaw. Kahit na papaano, nawala na rin ang panlalamig ng katawan nila. Bumaba na rin ang lagnat ng batang si Celia nang painumin ito ni Mang Pedring ng halamang gamot. Maraming salamat po talaga sa pagpapatuloy ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka sa labas na kami inabutan. Iha, pwede mo bang i-detalye sa akin kung ano ba talaga nangyari sa inyo? Lo, sensitibo yung tinatanong mo eh. Wag na lang pala. Pero, Iha, ngayon pa lang ha, sinasabi ko na sa'yo na hindi ka pwede magtagal rito. Alam mo naman, di ba? Lalaki kami. Babae kayo ng anak ninyo. Hindi naman kami masasamang tao pero pangit kasing tingnan na hindi naman namin kayo kadugo pero kasama namin kayo sa iisang bahay. Hanggang ngayon lang kayo rito, ha? Pasensya na. Opo, hindi po kami rito magtatagal. Bukas ng umaga aalis din kami agad. Kailangan lang po talaga naming makapagpahinga, lalong-lalo na ang anak ko. Bumuntong hininga na lamang ang babae. Nagkatinginan naman ang maglolo. Mga ilang sandali lang, pinatulog na rin ni Gemma ang kanyang anak. Nakahinga na rin siya ng maluwag dahil wala ng lagnat ang kanyang anak. Maya-maya pa, naisipan niyang lumabas. Nasa bakuran kasi ang maglolo. Nakasilong sa saktuhang laki ng kubo. Sinamantala niya ang pagkakataon. Habang hindi siya nakikita ng maglolo, ibinukan niya ang palad niya. Biglang umilaw doon ang marka. Isang simbolo ng buwan. Ang simbolo o tatak ng kanilang lahi. Ano kaya ang gagawin nila sa amin kapag nalaman nilang engkantada kami? Kailangang bukas na bukas, umalis na rin kami dito. Hindi rin pala kami dito ligtas. Mahina lamang ang pagkakasabi ng babae pero damang-dama ang pag-aalala nito. Alam niya na albularyo si Mang Pedro.
at ang pananaw niya sa mga albularyong kagaya na matanda, kalaban din ng mga nilalang na kagaya nila. Pumasok na lamang siya sa silid. Hindi siya natulog. Binantayan lamang niya ang anak hanggang sa sumapit na nga ang 5:00 na madaling araw. Kapag nagutom kayo ng anak mo, kuha na lang kayo ng pagkain sa lamesa ha. Aalis kasi si Lolo eh. Ako naman, magsisibak ako sa labas. Baka walang mag-asikaso sa inyo. Maraming salamat. Ako na lang ang bahala sa aming mag-ina. Maraming salamat talaga, Bruno, ha? Sobra-sobra na itong ginagawa niyo para sa amin. Ayos lang. Siyempre, mga Pilipino tayo eh. Likas sa atin ang pagiging matulungin. Maraming salamat. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Ngumiti na lang din siya. Muli siyang napatingin sa kanyang palad. Nanghinayang siya bigla. Naisip niya na kung gumagana lang din talaga ang kanyang kapangyarihan, hindi naman nila kailangan takbuhan ng aswang na humahabol sa kanila. Dahil alam niya, mas malakas ang mga engkantada sa mga nilalang na yun. Paggising ni Celia, agad silang lumabas at pumwesto na sa lamesa. Tuwang-tuwa ang bata. Magana itong kumain. Mama, ang sarap-sarap naman ito. Anong klaseng pagkain kaya ito? Walang ganito sa atin eh. Ang sarap-sarap talaga. Celia, hinaan mong boses mo. Hindi nila pwedeng malaman kung ano tayo. Maliwanag ba? Bakit naman po hindi? Hindi naman po tayo masama eh. Makinig ka na lang sa akin, ha? Mama, ang sarap talaga nito. Kumain ka na rin. Sinabayan na lamang ni Gemma ang kanyang anak. Matapos yun, inilagay na rin ni Gemma ang mga plato sa lababo. Gusto niya sanang hugasan ng mga yon, pero hindi niya naman alam kung papaano. Wala naman kasing ganoon sa pinanggalingan nila. Hindi sila naguhugas. Hindi rin naman sila kumikilos. Dahil sa mundo nila, sila ang pinagsisilbihan. Makalipas ang ilang oras, nakabalik na rin si Bruno galing sa kabilang bahay. Daladala na nito ang mga sinibak na kahoy. Noong mga sandaling yon, ambon-ambon na lamang ang panahon. Bruno? Nasaan ang lolo mo? Gusto sana naming magpaalam ng anak ko bago kami umalis. Hintayin nyo na lang. Pabalik na rin yon. Bumili lang kasi ng panghanda. Panghanda? Oo, panghanda. Kaarawan kasi ni Lolo ngayon eh. Kaarawan? Kapanganakan niya? Oo. Ngayon lang kasi siya maghahanda. Kaya yun, bumili talaga siya ng mga lulutuin mamaya. Kuya, ano pong pangalan nyo? Ako? Bruno ang pangalan ko. Ikaw si Celia, di ba? Paano nyo po nalaman ang pangalan ko? Sinabi sa akin ng mama mo. At ang pangalan niya at ang pangalan mo. Kuya Bruno, magandang lalaki po kayo. Oh, Gemma, marunong din pala mambola itong anak mo, ha? Anong mambola? Mambola. Ibig sabihin, yung sasabihan mo ng magandang bagay o salita ang isang tao kahit na hindi naman totoo. Paniniwalain mo siyang gwapo siya kahit na hindi naman talaga. Magandang lalaki ka naman po talaga eh. Di po ba, Mama? Hindi agad nakapagsalita ang babae. Tila nakaramdam ito ng hiya sa sinabi ng bata. Pero kalaunan ay sumang-ayon na lamang si Gemma kay Celia. Natawa na lamang din sa kanila ang lalaking si Bruno. Maya-maya pa, pumasok na lang sila sa bahay. Mga dakong 10:00, dumating na ang matandang lalaki na si Pedring. Dala-dala nito ang pinamili. Nagtaka pa ito nang maabutan pa rin ng mag-ina sa loob ng bahay. Mang Pedring, hinintay ka lang talaga namin na makabalik. Magpapaalam lang po sana kami sa inyo. Sada kayo niyan. Hindi ko rin po alam eh, pero bahala na siguro ang tadhana sa amin. Mama, hindi po ba talaga tayo pwedeng dito na lang sa bahay nila? Ayoko na pong maulanan ulit sa labas eh. At saka isa pa, baka habulin tayo ulit ng... Anak, hindi pwede. Kasi kagaya ng sinabi ni Mang Pedring, hindi magandang nagsasama ang mga lalaki at mga babae kung hindi naman sila magkakadugo. Pero wala naman sigurong masama. Lalo na nangangailangan kayong dalawa. Lo, anong sinasabi mo? Total, kaarawan ko naman ngayon.
E di ipagpaliban na muna natin ang pag-alis nilang dalawa. Mas maganda kung marami tayo sa birthday ko, di ba? Sinasabi niyo po bang dito na muna kami sa inyo? Oo, ganun na nga. Bakit po biglang nagbagong isip niyo? Naawa ko sa inyo. Isa pa, gusto ko rin na bukod sa aming dalawa ng apo ko may kasama akong magdiriwang ng kaarawan ko. Marami po ulit salamat, Mang Pedring. Makakakain ulit ako ng masarap na pagkain! Matapos ang usapan na iyon ay kaagad na rin silang naghanda. Nagluto agad ang maglolo. Habang ang mag-ina naman ay nasa loob lang ng bahay. Walang maitulong si Gemma. Hindi siya marunong maghiwa. Hindi rin siya marunong maghimay ng gulay. Kahit na anong gawaing bahay na pangkaraniwan lang naman ay hindi niya pa rin kayang gawin. Nagtataka nga ang maglolo kung bakit. Unang pumasok sa isipan nila, nabibilang sa mayamang angka ng mag-ina. Pero wala silang kaalam-alam na si Gemma at Celia pala ay nabibilang sa isang angkan ng mga engkanto. Ayos na siguro yan. Masarap naman na. Elo, bakit ba tayo nagluto ng biko? Hindi naman araw ng patay ngayon Kaarawan mo to Pakailamero talaga to. Bakit ba? Ako naman ang may birthday. Ako ang masusunod, di ba? Mang Pedring, ilang taon na po kayo? Bakit mo naman tinatanong? Gusto mong malaman kung matanda na ako, ano? 60 years old na yung si lolo ko. Ano po? 60? Oo, sa Tagalog, 6 na po. Bata pa po pala ang lolo nyo. Ako po kasi nasa... Celia, marami ka nang sinasabi. Paumanhin po, Mama. Natutuwa lang po kasi ako. Nung pong sa atin kasi, wala po ako makausap na iba kundi kayo lang. Ganito po pala rito? Maraming tao? Saan ka ba nakatira? Sa ibang planeta? Ito talagang batang ito. Nakakatuwang anak mo, Gemma, no? Pasensya na po talaga. Hindi na po kasi talaga mapigilan ang bibig niya kapag nagsalita na siya. Wala namang problema. Mas maganda nga sa batang nagsasalita kaysa sa hindi naman umiimik. O paano? Luto na itong mga pagkain. Sabay-sabay na tayong kumain. Sabay-sabay nilang pinagsaluhan ng handa sa kaarawan ni Mang Pedring. Kahit na papaano ay naging kakaiba ang pagdiriwang nila. Ito lang kasi ang unang pagkakataon na meron silang nakasamang iba sa espesyal na araw na yon. Matapos ang masayang sandaling yon, hindi rin inakala ni Gemma na magiging parte na rin pala ng kanilang buhay ang maglolo. Dahil mula noon, hindi na sila pinaalis ni Mang Pedring. Naawa kasi ang matanda sa batang si Celia. At para hindi mag-isip ng kung ano-ano ang ibang tao sa kanilang baryo, pinalabas na lamang nila na apo na rin ni Mang Pedring ang mag-ina. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti nang nasasanay si Gemma at Celia sa sistema ng mga tao. Pakiramdam na nga rin nila ay normal na tao na lamang sila. Isang araw, Gemma, mamaya nga pala isasama namin kayo ha. Sa kabilang baryo, kasi pista. Naisip ko lang naman na maganda rin kung makakalabas kayo ng bahay. Para naman hindi kayo nabuburyong dito. Maraming salamat po pero baka makaabala lang po kami sa magiging kasiyahan nyo dahil kailangan nyo pa kaming intindihin mag-ina. Ay nako, hindi naman. Mula nang maging parte na kayo ng pamilya, kahit na kailan ay hindi naman kayo naging abala. Isa pa, para na rin sa anak mo. Alam ko, gustong-gusto niya rin magkaroon ng ibang kakilala. Mang Pedring, may gusto sana akong itanong pero wag nyo sanang mamasamain. Ay siya, sige. Itanong mo lang. Makikinig naman ako. Bakit po ba ang bait-bait nyo sa amin ng anak ko? Nakilala nyo na po ba kami noon? Ngayon ko nga lang kayo nakilala. Pero kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit ganito ang trato ko sa inyo Siguro dahil namimiss ko yung anak kong babae. Ganito rin kasi ang samahan namin noon. Hindi kami masyadong nag-uusap pero wala naman kaming problema sa isa't isa. May anak po pala kayong babae. Nasaan po siya? Nasa ibang bansa. Patagal pa uwi nun. Siya ang ina ni Bruno. Kaya po pala. Ay, paano?
Mamayang hapon aalis tayo ha. May mga pinamili naman tayong damit dyan. Suotin nyo yung pinakamaganda. Lo, pwede ba kitang makausap muna sandali sa labas? Ay bakit sa labas pa? Hindi ba pwedeng dito na lang? Mahalaga po ito eh. Gemma, sandali lang ha. Kakausapin ko lang itong apo ko. Tumango lang ang babae. Pero dahil kinain din ng kurisidad si Gemma, palihim siyang nakinig sa maglolo. Lumapit siya sa bintana at doon ay nalaman niya kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Lo, nakausap ko kanina si Mang Edgar. Meron daw silang namataan na aswang sa bandang norte. Aswang? Teka, paano magkakaroon ng aswang dito matagal lang natugis na mga sinaunang albularyo mga lintik na aswang na yan? Yun nga rin ang hindi ko maintindihan eh. Bakit bigla na lang magkakaroon ng aswang dito? Dito sa atin, pugad ng magagaling na albularyo dito eh. Imposible na hindi sila makaramdam ng takot. Kaya nga nagtataka rin ako. Saan nakuha ng lakas ng loob yung aswang na yun? At bakit dito pa talaga siya lumitaw sa probinsya natin ha? Ano naman ang sinabi ni Paring Edgar? Wala naman siyang masyadong dinitalye eh. Ang sabi niya sa akin, ipaalam ko muna sa iyo na hahanapin nila yung aswang na nakita ng mga tao niya. Lo, anong gagawin natin ngayon? Di mamayang gabi, pagtapos natin pumunta sa pista ng kabilang baryo, puntahan mo yung mga kakilala natin at sabihan mo rin sila. Kahit na malayo-layo naman sa atin ang norte, hindi tayo dapat maging kampante. Lalo na't wala naman tayong impormasyon kung anong klase ng aswang ang nakita nila Paring Edgar. Habang nakikinig ang babaeng si Gemma, hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na hindi kabahan. Nakaramdam siya ng pagkabahala. Nag-alala siya para sa kaligtasan nilang mag-ina. Alam niya na hindi talaga sila titigilan ng mga aswang hanggat hindi nakukuha ng mga yun ang kailangan sa kanila. Muling binuka ni Gemma ang kanyang palad. Umiilaw lang ang simbolo sa kanyang palad pero wala siyang nararamdamang kahit na anong kapangyarihan. Nanghihinayang siya. Kung sana'y noon niya pa inaral ang kapangyarihan na tinataglay nilang mag-ina, edi sana'y hindi siya kinakabahan na makalaban ng mga aswang. Sa kanilang angkan kasi, likas sa mga engkantadang gaya nila ang kapangyarihan na nasa loob lang ng kanilang diwa. Ngunit hindi naman yun gagana kung hindi ito lubusang makikilala. Kaya ngayon, nagtatago lamang ang mag-ina sa katauhan ng mga simpleng tao. Mama, ano pong ginagawa niyo dyan sa bintana? Nagulat ang babae nang marinig niyang bigla ang tinig ng kanyang anak. Buti na lamang ay hindi naman kalakasan ang pagkakasabi nito kaya hindi sila narinig ng maglolo. Kinuha na lamang ni Gemma ang anak niya at dinala sa kanilang silid. Naganap na lamang sila ng masusuot. At nang kinahapunan, handang-handa na ang mag-ina. Sa katunayan, mas nauna pa ngang nakapag-ayos si Gemma at Celia. Naghihintay na lamang sila sa maglolo habang nasa loob sila ng bakuran. Ay, pasensya na at napatagal ha. Pero hindi bale, 3:00 pa lang naman, maaga-aga pa. Ayos lang naman po pero si Bruno po ba hindi sasama? Ay, sasama si Bruno. Sadyang napakabagal lang talaga niyang kumilos kapag ganitong may pupuntahan. O tara na. Pasensya na kung matagal ha. Gusto ko lang kasi na maging gwapo sa paningin ng lahat eh. Sos, gwapo ka naman eh. Nagmana ka kaya sa akin? Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay umalis na rin sila. Dahil hindi naman kalayuan ng nasabing baryo, nilakad na lamang nila patungo roon. Tutal ay hindi naman mainit ang panahon ng mga sandaling yon. Pagkarating nila roon, sinalubong agad sila ng kakilala ni Mang Pedring. Dinala sila sa bakuran at doon ay nagsimula ang kainan. Hindi makapaniwala si Gemma at Celia sa kanilang nasasaksihan. Ang buong akala kasi nila, maiilang sila sa mga tao. Pero hindi. Ramdam nila kung gaano kainit ang pagtanggap sa kanila ng mga yon. Mama, ang saya-saya naman po rito. Ang dami-daming tao at maingay. Maraming masaya. Kaya ikaw, wag ka masyadong lalayo sa akin ha? Kasi baka mawala ka rito.
Nako, Celia, siguradong magiging masaya ka rito, iha. Sa gilid ng bakuran kung saan nakapwesto ang lamesa, pumesto ang mag-ina. Ang daming nakahain sa ibabaw ng lamesa, kaya tuwang-tuwa ang batang si Celia. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Gemma ay mga normal na tao lang din sila. Hindi nila nararamdaman ang kanilang pagkakaiba sa mga tao. Makalipas lang ang ilang oras, nakakaramdam na ng pagkabagot si Gemma. Hindi rin naman kasi sila tumatayo. Nanunod lang sila sa mga taong nagkakasiyahan. At kung minsan naman ay dinadalaw lang sila na maglolo. Habang pinagmamasdan ng mga nagsasayawan, napansin ni Gemma ang isang lalaki na nakatayo sa labas. Meron niyong hinahanap at malakas ang palagay niya na sila ang hanap ng lalaking yon. Celia, kailangan na nating umalis dito. Pero Mama, nakakatuwa po silang panoorin, no? Hindi po ba kayo natutuwa? Kailangan mo makinig sa akin. Hinawakan na niya ang kamay ng kanyang anak. Paglingon niya sa kabilang banda naman, nakita niyang meron pang isang lalaki na tila hinahanap din sila. Hindi maaaring magkamali si Gemma sa mga sandaling yon. Ang dalawang lalaki na nasa labas ay mga lihitimong aswang. Hindi siya maaaring magkamali sa kanyang kutob. Amoy na amoy niya ang kakaibang amoy ng isang tunay na aswang. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Agad na rin siyang umalis doon. Halos makaladkad na niya ang anak sa pagmamadaling makatakas. Nabuhay na naman ang kanyang takot sa kalooban. Nakala niya ay matagal nang naglaho dahil sa pansamantalang saya na nararamdaman niya. Nakalabas sila ng bakuran. Nasa kalsada na silang dalawa. Makailang ulit pang lumilingon-lingon sa likuran ng babae para siguraduhing walang sumusunod sa kanila. Mama, ano po ba nangyayari? Bakit po pa bigla na lang tayong umalis doon? Gusto ko pa po kasi doon eh. Anak, may mga aswang doon. 2. Tayo ang pakay nila. Kapag nakita nila tayo ron, mapapahamak tayo at baka madamay pa ang ibang tao. Pero Mama, mas delikado po kung tayong 2 lang. Dapat po sinabi natin kay Kuya Bruno at Mang Pedring ang tungkol dyan. Nakakahiya kasi masyado na tayong naging pabigat sa kanila. Kaya nakakahiya kung madadamay pa sila sa gulong nito. Saka isa pa anak, baka malaman nila kung anong tunay nating katauhan. Engkantada tayo, mga nilalang na nagmula sa dugo ng malalakas na engkanto. Mama, natatakot po ako kapag 2 lang po tayo eh. Magtiwala ka lang sa akin anak, hindi kita pababayaan. Nang marinig nila ang nakakatakot na angil ng aswang, ay agad silang gumilid. Sinubukan na muna nilang magtago sa halamanan. Hanggang sa hindi na nga nagtagal, nakita na nila ang 3 lalaki. Hindi inakala ni Gemma na nagkamali pala siya ng bilang. Pero ang mas kinabahala niya noon, naroon din ang lalaking aswang na humahabol sa kanila. Pamilyar sa kanya ang muka. Nararamdaman kong nandito lang sila. Hanapin nyo! Hindi na sila pwede makawala pa. Tsak! Malalagot tayo kay Pinuno kapag umuwi tayong hindi na naman sila kasama. Naghiwalay ang 2 aswang. Naiwan sandali ang lalaking si Odong, ang aswang na naging dahilan kung bakit sila napadpad sa baryo nila Mang Pedring. Yun din ang aswang na pumaslang sa kanilang padre de pamilya. Palis na sana ang lalaking yon nang biglang maubo ang batang si Celia. Narinig sila ng lalaking aswang. Kaya naman, kaagad na tumakbo ang mag-ina paalis. Pero sa kasamaang palad, naharangan sila ni Odong. Nandito lang pala talaga kayo ha. Masyado niyo akong pinahirapan sa paghahanap sa inyo ha. Subukan mong lumapit. Papaslangin kita. At ano magagawa ng isang mababang engkantada na kagaya mo? Wala! Kaya ngayon, kailangan mo na lang tanggapin na makukuha ko na rin kayo. Halina kayo! Sumama kayo sa akin! Sumama kayo ng mapayapa para wala na rin masaktan. Hindi kami sasama sa kagaya mong kampo ng kasamaan. Hey! Hindi lang kami mga asong ang kampo ng kasamaan sa mundong ito, no? Marami pa. Kabilang na rin kayo mga engkanto. Kaya huwag kang magmalinis dyan. Tara na, sumama na kayo sa akin. Ipapangako ko na walang mangyayaring masama sa anak mo kapag sumama kayo na maayos. Hindi mo ako malilinlang.
Alam ko na kapag sumama kami sa inyo, gagawin nyo lang kaming alay para buhayin ng Panginoon nyo. Mama, natatakot na po ako. Baka kung anong gawin niya sa atin. Huwag ka mag-alala anak, akong bahala. Hindi ko hahayaang makadampi ang kahit daliri niya sa atin. Dahil masyado kang nagmamatigas, wala na akong ibang magagawa. Kailangan ko na kayong ida sa persahan. Tingnan lang natin. Biglang nagbago ng anyo ang lalaking si Odong. Naging itsurang aswang na ito. Takot na takot ang batang si Celia. Nanginginig na ang mga kamay nito. Nang akmang lalapit na ang aswang sa kanila, naramdaman na lamang ni Gemma ang kakaibang init na nagmumula sa kanyang palad. Pagbuka niya ng palad niya, tila nagbabaga ang simbolo ng buwan sa kanyang balat. Nag-uumapaw na enerhiya ang tila bigla na lamang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ko hahayaan na masaktan mo kami! Itinapat ni Gemma ang palad niya sa papalapit na aswang. Sa hindi malamang dahilan, naglabas ng malakas na hangin ang palad ng babae na siyang nakapagpataboy sa lalaking aswang. Nilipad ito palayo. Tumama pa ang likod nito sa puno. Sa lakas ng pagkakatama ay sumuka na ito ng dugo. Walang yakang ikantada ka. May tinatago ka ba ng ganyang kapangyarihan? Pwes, mas lalo kong ginanaan na makakuha ka. Lumusob sa kanila ang aswang. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na nagamit pa ni Gemma ang kapangyarihan niya. Buong akala niya ay masasaktan na sila ni Odong. Pero laking gulat na mag-ina nang biglang lumitaw sa harapan nila ang lalaking si Bruno. May hawak niya itong itak. Tinaga ni Bruno ang aswang at tinamaan naman yun sa muka. Nadaplisan lang yun pero sapat na ang ginawa ni Bruno para maalarma si Odong. At talagang may umepal na naman ha? Sino ka naman? Ako nagpoprotekta sa maginang to. Kaya ikaw, humanda ka. Lumayas ka tao! Problema ito ng dalawang magkaibang nilalang. Wala akong pakialam no. Ang misyon namin bilang mga manunugis at albularyo, patayin ang lahat ng nilalang na makakaapekto sa pamumuhay namin mga tao. Eh di, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo kamatayan na gusto mo. Muling umatake ang aswang na si Odong. Mabilis ito. Masyado itong maliksi kaya hindi agad matamaan ni Bruno ng mga sandaling yon. Sa gilid lang kayo, Gemma! Dali! Sumunod naman ang mag-ina. Maya-maya pa, tinamaan na rin ni Odong sa braso ang lalaking si Bruno. Pero hindi yun ininda ni Bruno. Tila wala lang itong naramdaman. Agad pa rin itong nakipagsabayan sa aswang. Sa nakikita ni Gemma, halatang-halata kung gaano kasanay si Bruno sa mga ganoong klase ng sitwasyon. Namamangha siya, pero sa kabilang banda, nababahala na rin siya. Palagay niya kasi alam na ng binata ang katauhan nilang mag-ina. Hanggang dyan lang ba ang kaya mong gawin? Hindi ako nasasayaan, no? Nasaan ang mga mas mataas sa'yo? Sila ang gusto ko makaharap. Masyado kang hambog. Wala ka pa nga napapatunayan sa akin. Ganyan ka na kaagad maghangad. Kung gusto mong mamatay, ibibigay ko naman sa iyo yun eh. Hindi mo na kailangang istorbohin pa yung amo ko. Huwag nang maraming satsat! Si Bruno naman ang nagtangkang lumusob ng mga sandaling yon. Tinaga niya si Odong. Hindi niya ito tinamaan. Paglingon ni Bruno sa gilid ay naroon na pala ang aswang. Nakakalmot siya nito sa balikat. Pero hindi niya pa rin yon pinansin. Sa halip, mas lalong ginanahan si Bruno. Lalo na nang marinig niya ang tinig ng batang si Celia. Kuya Bruno! Kayang-kaya mo po yan! Napangiti si Bruno. Nang umatake sa kanya si Odong, nailagan na niya yun. Siya naman ang nakatama. Pero sa pagkakataong ito ay tila napuruhan na niya ang aswang. Tinamaan niya kasi yun sa tagiliran. Tagas agad ang dugo mula roon. Dahilan para mapadistansya na muna ang nilalang. Oh, ano? Bakit ka lumayo? Natatakot ka na bang mamatay? Wisit kang pakilabero ka. Umalis ka na kasi dyan. Dahil kailangan ko ang dalawang yan. Kung gusto mo makuha sila, kailangan mo muna akong patayin. Ang kaso nga lang mukhang hindi mo na ako kakayanin Kaya ikaw na lang ang buburahin ko sa mundong ito. Hindi ba tayo tapos, pakilabero? Sa pagbabalik ko, ihanda mo sarili mo dahil yun ang huling sandali mo sa mundong ito.
Hindi na pumalagpa ang lalaking si Odong. Tumalo na lamang ito sa puno. Hinayaan na lamang din ni Bruno ang aswang na makatakas. Mas mahalaga para sa kanya na asikasuhin ang mag-ina. Ano? Ayos lang ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nasaktan? Hindi naman, ayos lang kami. Babalikan natin si Lolo. Uuwi na muna tayo. Hindi na tayo ligtas dahil sa nangyari. Bruno, Bakit? nakita mo ba ang ginawa ko? Oo, nakita ko. Kung ganon, Sa bahay mo na lang ipaliwanag ang lahat. Nauna nang naglakad ang lalaking si Bruno. Binalikan niya ang matanda. Nung mga sandaling yun ay nakainom na rin si Mang Pedring. Inakay nila yon paalis. Mabuti na lamang ay may napadaan na kakilala nilang nakatricycle. Naisakay sila at naihatid sa kanilang bahay. Pag-uwi, bulagta agad ang matandang si Pedring. Nakatulog ito agad sa sobrang kalasingan. Celia anak, pumasok ka na muna sa loob. Mag-uusap lang kami ni Bruno. Tumango lang ang bata at agad na ring naglakad papasok. Habang naglilinis ng sugat si Bruno, sinimulan na nila ang usapan. Nagulat ako nung makita ko yung ginawa mo kanina. Pero inaamin ko na nung una pa lang nag-iisip na ako na baka hindi kayo normal na tao. Pero hindi ko naman inisip na aswang kayo. Sadyang nagtataka lang ako kung bakit ang dami niyong hindi alam sa buhay kahit na mga simpleng bagay lang. Gemma, paliwanag mo nga sa akin, ano ba talaga kayo ni Celia? At bakit kayo gustong paslangin ng aswang na yon? Hindi nila kami gustong paslangin. Gusto nila kaming kunin para gawing kasangkapan sa pagpapalakas ng lahi nila. Kami ay mga engkantada, mga matataas na uri ng engkanto. Naninirahan lang kami nun sa Biringan, pero pinalayas kami ron dahil sa kasalanan ng angkan namin. Nang mapalayas kami sa lupang sinilangan namin, sinubukan naming mamuhay ng normal dito sa lupa. Ang kaso nga lang, nadiskubre ng mga aswang na ang dugo namin ang kailangan nila para lumakas sila. Pinatay nila ang asawa ko dahil alam nilang ang asawa ko magiging hadlang sa kanila. At isa pa, hindi namin katulad ang asawa ko. Ang dugo niya ay pangkaraniwan lang. Nung gabing nakita mo kaming basang-basa sa ulan, yun yung gabi na nakatakas kami sa kanya. Yung nakita mo namang kapangyarihang nagawa ko, normal sa aming mga engkantada yon. Ang kaso nga lang, hindi ko yun magamit ng maayos. Kasi nung nasa Biringan pa ako, mas pinili kong hindi aralin kung paano lilinangin ang kapangyarihan na tinataglay namin. Pati tong si Celia, hindi ko rin siya naturuan dahil wala naman din akong alam. Ganon. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin ni Lolo ang tunay niyong katauhan? Natakot kasi ako. Nababahala ako na dahil albularyo kayo, mga taong tumutugis ng mga masasamang elemento. Natakot ako na baka tugisin niyo rin kami. Pero alam niyo naman na hindi kayo masasamang elemento, di ba? Oo, pero yun kasing nararamdaman ko, kaya pinili ko na lang na itago at saka palagay ko kapag hindi ko sinabi, magiging normal lang ang lahat. Ituturing niyo kaming normal na gaya ng isang tao. Bruno, matatanggap niyo ba kami kahit ganito kami? Matatanggap pa ba kami ng lolo mo? Matatanggap naman namin kayo Kahit naman pumapas lang kami ng masasamang elemento, alam din naman namin na may mabubuting elemento rin. At kayo nga yun. Kaya huwag ka mag-alala, Gemma. Hindi ka namin itataboy. Ang kailangan lang nating gawin, malaman kung papaano gagana ang kapangyarihan mo. Gemma, yan ang magiging susi para maprotektahan mo ang anak mo. Gusto kong matutuhan kung paano to nagagamit para makatulong ako sa inyo. Gusto ko ring tumugis ng mga aswang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi biro ang ginagawa namin. Isa pa, may anak ka. Bruno, nasa panganib ang buhay ng anak ko. Kahit na wala akong gawin, wala itong pagkakaiba kung makikisa ako sa inyo. Kaya kapag nagising na si Mang Pedring, gusto kong ikaw na lang sanang magpaliwanag ng lahat. Hindi ko kasi kayang humarap sa kanya. Madaling araw na nang magising ang matandang si Pedring. Agad din namang sinabi ni Bruno ang lahat ng mga sinabi ni Gemma. Hindi makapaniwalang matandang albularyo. Buong akala niya kasi ay normal na tao lamang ang mag-ina. Pero kahit na ganoon, tila hindi pa rin naman nagbago ang tingin nito kay Gemma at Celia. Gemma, hindi naman nagbago ang tingin ko sa iyo at sa anak mo. Pero ang gusto ko lang, tulungan mo kami sa pagtugi sa mga aswang na yon. Ngayong tuluyan na silang nakarating sa probinsya natin,
nakakasiguro ko na makakatulong ka sa amin. Pero, Lo, hindi ba parang delikado para sa kanilang sinasabi nyo? Kesa naman mapahamak sila ng walang kalaban-laban, mas maganda nang matuto silang lumaban sa mga aswang. Tandaan ninyo, malalakas ang kalaban. Kung yung unang aswang lang na nakalaban mo kanina malakas na, paano pa kaya yung tinatawag nilang amo? Kailangan natin ng kahit na anong lakas. Huwag po kayong mag-alala, Mang Pedring. Buong-buo na po ang loob ko. Handa na po akong gawin ang makakaya ko para makatulong sa pagpuksa sa mga aswang na yon. Para na rin po to sa kinabukasan ng anak ko. Kung ganun wala na pala akong dapat na ipag-alala. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay alamin kung paano natin mapapagana ang kapangyarihan mo. Sa ngayon, hindi ko rin talaga alam. Bigla-biglaan lang siyang lumalabas Hindi ko siya kayang kontrolin. Sige, pag-aaralan ko yan. Sa ngayon magpahinga na muna kayo mag-ina. Akong bahala sa inyong dalawa. Bruno, bantayan mo na muna sila rito ha. Saan na naman kayo pupunta kaaga-aga? Maghanap ako ng mga libro o impormasyon na makakatulong sa atin para linlangin ang kapangyarihan niya. Umalis sa matanda ng umagang yon kahit na hindi pa nakakaligo at meron pang hangover. Sila lamang ang naiwan sa bahay ng mga sandaling yon. Dahil sa pagkabahala na baka masundan sila ng mga aswang sa bahay, naglagay na lamang si Bruno ng mga pangontra sa palibot. Mabilis na lumhimpas sa mga sandali. Sumapit na rin ang 12:00 ng tanghali. Sabay-sabay na rin silang kumain. Hindi pa rin nakakabalik ang matandang lalaki. Habang nasa bakuran si Gemma sa kasagsagan ng kanilang pagwawalis, nakarinig sila ni Bruno ng kalabog sa loob ng bahay. Nagkatinginan pa sila sandali. Ako na titingin. Hindi, ako na. Ako na lang. Nagpresinta na ang lalaki. Pagpasok nito sa bahay, nagulat si Gemma nang paulit-ulit siyang tawagin ni Bruno. Agad naman pumasok ng bahay ang dalaga at pagpasok niya sa loob, nakita niya ang kanyang anak na nakahiga na sa sahig at wala ng malay. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Hindi normal ang init ng katawan niya, Gemma. Mataas ang lagnat niya. Celia! Kinuha ka ng babae ang kamay ni Celia. Tiningnan nito ang palad nito. Nakita nilang may umiilaw na marka doon. Isang simbolo na hugis buwan. Anong ibig sabihin yan? Nangyari na to sa akin nung bata pa ako. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw na ang marka niya. Ibig sabihin, pati si Celia magkakaroon na rin ng kapangyarihan? Oo, lalabas na ang kapangyarihan niya. Pero hindi ko alam kung kailan at kung paano. Natigil sa pagsasalita ang babaeng si Gemma nang biglang magkaroon ng malay ang bata. Tumingin ito sa kanya, pero napansin pareho ni Gemma at Bruno na kulay asul ang mga mata ng bata. Anak, anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Mama, masakit po ang buong katawan ko. Ano po nangyari sa akin? Mainit po ang katawan ko. Wala si Lolo ngayon. Hindi ako biyasa sa panggagamot Pero sige, susubukan ko. Hindi, ako na ang bahala sa kanya. Marunong ka? Iba ang paraan ng panggagamot namin. Bigyan mo na lang ako ng kutsilyo. Ha? Kutsilyo? Anong gagawin mo? Itinuro sa akin ng aking ama na kapag sa unang araw na maramdaman ni Celia ang ganitong kalagayan, kailangan niyang masugatan para mabawasan ang enerhiya niya na nag-uumapaw sa katawan niya. Hindi ba siya mapapahamak niyan? Hindi, alam ko to. Sinunod na lamang ni Bruno ang sinasabi ng babae. Kinuha niya ang kutsilyo at agad din namang iyong binigay sa babae. Kinuha naman ni Gemma ang kaliwang kamay ng bata. Marahan niyang sinugatan ng maliit si Celia sa palad. Piniga niya ito para mas madaling makalabas ang dugo. Habang ginagawa niya yon, kitang-kita ng dalawang mata ni Bruno na tila merong usok na lumalabas sa katawan ni Celia. Ganyan ba talaga kainit ang katawan niya? Umuusok? Nasa loob ang pinakamainit niyang katawan. Mabuti na lang at naagapan ko. Kung hindi, baka hindi kayanin ng katawan niyang kapangyarihan na meron siya. Yun na yun? Wala na ba siyang kailangang inumin na gamot? Wala na. Kinailangan ko lang bawasan ang dugo niya kung saan doon dinadaloy ang kapangyarihan niya. Nakahinga na rin ng maluwag ang babaeng si Gemma. Si Bruno naman ay napasandal na lang din.
Aminadong kinabahan dahil yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganon. Karaniwang lagnat kasi na ang nakikita niya sa mga ginagamot ng kanyang lolo. Dumaan pa ang ilang oras. Naging maganda na rin naman ang pakiramdam ng bata. Nakakabangon na ulit ito, na parabang wala lang nangyari. Sumapit ang gabi. Hindi pa rin nakakauwi ang matandang albularyo. Nagtataka na rin si Gemma at Bruno kung bakit. Palagi bang ganito ang uwi ng lolo mo nung hindi nyo pa kami nakikilala? Oo, minsan nga inuumaga na yan eh. Pero nagpapasabi yun kay Mang Aping na mahuhuli siya ng uwi. Pero anong oras na oh? Di pa dumaraan si Mang Aping. Kakaiba itong gabi na to para sa akin ha. Bruno, hindi naman sa nag-aano ko ha, pero paano kung may nangyari kay Mang Pedring? Yun nga rin ang iniisip ko eh. Hindi ko naman pwedeng sundan si Lolo. Baka naman kung ano mangyari sa inyo. Alam mo naman ang nangyari kahapon, di ba? Kaya hindi kayo pwedeng walang kasama rito. May mga pangontra naman, di ba? Kaya ayos lang siguro kung iiwan mo kami rito. Sundan mo na ang lolo mo para makasiguro tayo na nasa maayos ang kalagayan niya. Hindi. Kailangan kong panindigan ng usapan namin ni Lolo. Ako ang poprotekta sa inyo, lalong-lalo na kapag wala siya. Ha? Ano yun? Nagtaka ang dalawa nang makarinig na naman sila ng nagkalampagang kaldero mula sa loob ng bahay. Nagmamadali silang tumakbo. Dinatnan nila si Celia na nakangiti habang nakatingin ito sa magkabilang kamay. Celia, anong ginawa mo? Bakit nagkalat ang mga kaldero? Mama, ang galing ko! Nagawa kong guluhin yung kaldero kahit na hindi ko hinahawakan. Sandali. Sinasabi mo bang napagalaw mo mga kaldero gamit lang ang isip mo? Opo, hindi ko po alam kung paano ko yun nagawa eh. Basta tinitigan ko lang po tapos inisip kong gagalaw sila. Gemma, mukhang lumabas na ang kapangyarihan ng anak mo ah. Magiging masaya na sana sila noong mga sandaling yon pero nakita nilang dumudugo na ang ilong ng batang si Celia. Biglang nataranta ang babaeng si Gemma. Hindi niya rin alam kung bakit yun nangyayari. Hindi naman niya kasi yun pinagdaanan. Gemma, mukhang hindi pa kaya ng katawan niya na gumagamit ng kung anumang kapangyarihang meron siya. Masyado pang bata si Celia eh. Celia anak, wag mo na ulit gagamitin yan ha. Mapapahama ka. Baka hindi mo kayanin. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Mama. Sinubukan ko lang naman po eh. Naging kalmado naman ang babaeng si Gemma noong mga sandaling yon. Pinagpahinga na lamang muna ang kanyang anak. Habang nasa loob ng bahay, palingon-lingon sila sa labas. Hinihintay pa rin kasi nila si Mang Pedring. Pero mag-aalas 11 na ng gabi ay hindi pa rin yun nakakauwi. Bruno, hanapin mo na ang lolo mo. Sige na. Nag-aalala na ako para sa kaligtasan niya eh. Baka kasi mamaya siya ang pinagbunto na ng mga aswang. Kakayanin naman ni Lolo ng mag-isa ang mga yon. Matagal na niyang ginagawang pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Pero hindi natin masasabi. Paano kung marami ang mga yon at dinumog siya? Sige na, iwan mo na kami rito. Kakayanin kong protektahan ng anak ko. Bruno, kailangan mo ring magtiwala sa akin. Sige, pero babalik ako kagad sa oras na makita ko na si Lolo ha. Mag-iingat ka. Nagmamadaling umalis ng bahay ang lalaking si Bruno, habang si Gemma at Celia naman ang naiwan sa bahay. Pumasok na lamang sa loob si Gemma. Kinuha niya ang itak sa gilid. Hindi niya magawang asahan ang kapangyarihan na meron siya dahil hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin niya kayang gamitin ang kapangyarihan niya. Nakaupo na lamang ang babae sa gilid ni Celia. Nakikiramdam sa paligid. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman na lamang niyang kinakabahan na siya. Kasunod nito ay ang mga kakaibang kaluskos na naririnig niya sa paligid. Sino yan? Walang tumutugon sa kanya sa labas. Napatingin siya sa palad ng kanyang anak. Umiilaw ang simbolo na naroon. Isang indikasyon lamang na sa mga sandaling yon ay merong panganib na nakaamba sa kanila. Napalunok ng laway ang babae. Mahigpit ang hawak niya sa itak. Ilang sandali lang narinig na niyang may nagsasalita sa labas. Tinig ni Mang Pedring. Gemma, si Pedring ito. Buksan mo ang pinto.
Nakauwi na ka! Makakahinga na sana ng maluwag ang babae pero bigla niyang naisip na may kakayahan din ng mga aswang na manggaya ng boses. Kaya naman hindi na muna niya binuksan ang pinto. Nagkaroon siya ng pagdududa. Para makasigurado, may mga bagay siyang itinanong sa matanda. Hindi niyo ba nakita si Bruno? Hinahanap niya po kayo sa labas. Inanap ako ni Bruno. Di ko siya nakita eh. Baka nagkasalisihan kami. Bakit ngayon ka lang? Nagdududa ka ba sa akin, Gemma? Ako nga ito, si Pedring. Bakit kasi hindi mo muna buksan ang pintuan nang malaman mong ako nga ito? Kung talagang ikaw si Mang Pedring, kailan ang kaarawan mo? Pambihira. Bakit hindi mo ko magawang pagkatiwalaan eh? Ako nga Sagutin mo na ang tanong ko. Kailan ang kaarawan mo? Kapag tumama ba sagot ko papapasukin mo ako. At hindi ka na ba maghihinala? Oo, papapasukin na kita. Kaya sagutin mo ang tanong ko. Ang kaarawan ko ika-18 ng Agosto. Hindi ikaw si Mang Pedring. Hindi yan ang kaarawan niya. Hindi mo ako maluloko, aswang! Isit ka talagang babae ka. Bakit ang hirap mong lokohin? Hindi mo ako maluloko, aswang. Marahil wala akong kapangyarihan ngayon, pero gumagana ng matino ang isip ko. Pumasok ka rito kung gusto mo, nang masunog ka dahil sa dami ng pangontrang nakalagay dito. Hindi na nakapagpigil ang lalaking aswang. Gigil na gigil nitong pinagsisisipa ang pintuan hanggang sa tuluyan na itong mawasak. Bumungad kay Gemma ang aswang. Hindi lamang yon nag-iisa. May mga kasama ito sa labas. Walang pakialam ang mga aswang na yon kung may makakakita sa kanilang ibang tao. Bakit ba ang hirap-hirap ninyong kunin mag-ina? Samantalang hindi naman ako pinahirapan ng asawa mo. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Hindi ka magtatagumpay. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang ulit at baka mapahamak ka pa. At ngayon, parang may malasakit ka pa sa kapakanan ko? Maraming salamat naman kung ganun. Pero hindi ako madadala sa mga ganyan mo, no? Dahil nandito kami para tapusin ang misyon namin. At ang misyon na yon ay madala kayo sa harapan ng aming amo, ang aming pinuno. Sinubukan ng lalaking si Odong na pumasok sa bahay. Pero kakahakbang pa lang ng isa nitong paa, naramdaman na kaagad nito na tila sumakit ang kanyang ulo. Malakas ang pangontra na naroon, kaya naman hindi magawang makalapit ng aswang kay Gemma. Sige, pumasok ka para mapaaga ang buhay mo. Wala kang kapangyarihan kaya kapag ako nakalapit sa'yo, malilintik ka sa akin ng malala. Masyado ko ng pasakit sa ulo ko eh. Ikaw ang malilintikan sa akin. Kinuha ni Gemma ang mga kaldero. Pinagbababato niya yun kay Odong. Tinamaan ng aswang sa muka. Umalis na kayo rito kung ayaw mong madagdagan ang mga tinamumong sugat. Mga inutil! Anong tinitingin-tingin nyo? Pasukin nyo na yung bahay! Bilitin nyo makalapit at itapon nyo rito sa labas! Nagkatinginan ng mga kasamang aswang ni Odong. Pinagbababatukan niya yun ng tila walang gustong mauna. Pero kalaunan, napilitan na lamang ang mga aswang na umabante. Si Gemma naman, nasa harapan lang ng pinto ng silid na kinaroroonan ng kanyang anak. Nang makita niyang tinatangka ng mga aswang na pumasok, dito na siya kinabahan. Meron pang isang tumakbo palapit sa kanya, pero natumba agad ng isang dipa na lamang ang pagitan. Anong tingin mo sa akin? Hindi rin nag-iisip? Makukuha ka namin dyan. Kung ayaw niyong lumabas, palalabasin namin kayo ng persahan. Isa-isang pumasok ang mga aswang, pero bago pa man yon makalapit sa kanya ay humandusay na yon sa tapat. Kahit na anong gawin mo, hindi ka makakalapit dito. Mukhang wala ka yatang alam kung paano gumagana ang mga pangotrang ginagamit ng mga albularyo Pues, ipapaliwanag ko sa iyo para kabahan ka naman. Masyado ka kasing kampante. Ang mga pangontrang nakapalibot dito, sa oras na gumana na, hindi nagagana sa susunod. Ibig sabihin, isang gamitan lang. Kapag nagamit na, wala nang kwenta. Ilan bang pangontra meron sa bahay na ito? Marami pa mga bata ko sa labas. Uubusin ko silang lahat kung kinakailangan para maubos na rin ang mga pangontrang inaasahan mo. Sa puntong ito ay nakaramdam na ng pagkabahala si Gemma. Naisipan na niyang umalis na lang ng bahay, pero
Napagtanto rin niya na mas delikado ang kanilang buhay kung aalis sila. Namamawis na ang kanyang kamay dahil sa kaba. Tensyonado na ang babae. Maya-maya pa, narinig na lamang niyang naihakbang na ni Odong ang paa nito sa loob. Wala na itong nararamdaman na pananakit ng ulo. Ha? Ano? Kita mo na? Wala nang epekto sa akin ang mga pangontra? Kasi wala nang silbi. Ubus na. Ngayon babae, nandito na ako. Makakalapit na ako sa harapan mo. Kakausapin kita na maayos ha. Sasama ka ba sa akin na maayos? O masasaktan ng anak mong nasa loob ng silid na yan? Huwag mong sasaktan ng anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Kaya nga para hindi na kayo masaktan, sumama kayo ng mapayapa. Ibaba mo ang hawak-hawak mong itak. Marahang ibinaba ni Gemma ang itak. Sinipa niya yung palapit kay Odong. Hoy! Magsibangon na kayo dyan! Sakit lang ng ulo yan. Hindi kayo mamamatay dyan oh. Kunin niyo na tong babae na to. Pati yung anak niya sa loob. Sandali! O bakit? May sasabihin ko pa bang mahalaga? Kung meron, pag-usapan natin yan sa daan. Ito ang sasabihin kong mahalaga. Binuksan ni Gemma ang kanyang palad at ipinakita pa yon sa aswang na si Odong. Nanlalaki ang mga mata ng lalaki. Ilang sandali lang, bigla na lamang may lumabas ng malakas na hangin sa kamay ng babae. Nawasak ang bandang pintuan. Tumilapon silang lahat palabas ng bahay. Tila nagkandapilay-pilay ang mga yon. Habang si Odong naman, hindi na naman makapaniwala na nagawa yon ng engkantadang si Gemma. Hindi kayo aalis? Ako magpapalaya sa inyo! Muling itinutok ni Gemma ang kanyang palad sa mga aswang na nasa bakuran. Pero sa pagkakataong ito ay wala nang malakas na hangin na lumalabas. Kaya naman inakala ni Odong na yun na ang tamang pagkakataon para dakpin ang babae. Pero nagkamali pala ito. Nang subukan ni Odong ang makalapit, bigla na lamang bumilis ang galaw ni Gemma. Hindi na namalaya ni Odong na nasa likuran na pala niya ang engkantada. Pagkaharap ng aswang, naggulat ito nang bigla itong suntukin ni Gemma. Sa lakas ng suntok ay tumilapon ito palabas ng bakuran. Buisit! Nakakagamit na siya ng kapangyarihan niya. Tingin ko, si Amo na ang kailangang humarap sa isang ito. Umalis na kayo rito! Dahil kapag nagpumilit pa kayo, ikamamatay nyo! Di pa tayo tapos, babae! Nagmamadaling gumapang pali sa mga aswang. Nagsisigaw pa nga ang mga taong nakakita sa mga yon. Pero mabuti na lamang ay wala namang sinaktan kahit isang residente. Nung oras na yon, tila ngayon lang din naramdaman ni Gemma ang kaba at panghihina. Hindi niya inakalang magagawa niyang patrasin ang mga aswang. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pero isa lang ang nasisiguro niya. Kaya na niyang paganahin ang kanyang kapangyarihan. Kailangan na lamang niya itong linangin. Makalipas lang ang isang oras, dumating na rin si Mang Pedring at si Bruno. Nawindang ang dalawa nang makitang mas lumaki ang pintuan nila dahil sa pagkawasak nito. Pinatras mo ang mga aswang? Nakagamit ka na ng kapangyarihan ng isang engkantada? Yun ang bungod na matandang lalaki nang ikwento ni Gemma ang mga nangyari. Sa halip na manghinayang dahil sa pinsalang tinamo ng bahay nila, gumuhit pa ang kakaibang ngiti sa mukha ni Mang Pedring. Hindi ko rin inaasahan pero tingin ko nang dahil sa pagiging desperada, saka ko siya nagamit. Sa tingin ko, kaya mo siya nagamit dahil mas malinaw na ngayon ang dahilan mo para lumaban. Pero anong gagawin natin dito sa nasirang harapan? Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi inakala na ganun kalakas yung hangin na magagawa ko Ang nasa isip ko lang talaga, protektahan si Celia. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Tama lang naman ang ginawa mo Ang bahay, nagagawa pa. Pero ang buhay kapag nawala, hindi na natin may babalik. Bukas ng umaga, aalis na muna tayo rito ha. Saan naman tayo pupunta Makikitira muna tayo ron sa kaibigan ko, kay Amparo. Kay Aling Amparo? Sigurado ka ba? Wala naman tayong magagawa. Bukod sa ilang araw pa natin itong aayusin babalikan lang din tayo ng aswang dito dahil alam na nilang nandito ang mag-ina.
Nako, wala na bang ibalo? Bakit kay Aling Amparo pa? Bakit, Bruno? Ano bang problema kay Aling Amparo na sinasabi nyo? Palaging galit yun eh. Palaging mainit ang ulo. Tapos yung apo niya, parang buang. Parang buwang? Anong buwang? Kapag nagsasalita, kala mo makata. Minsan din, nag-i-English pa. Alam ko yung Makata pero yung English, hindi. Ano ba yun? Lingwahe ng mga taong hindi nakatira dito sa bansa natin. Wag nyo nang problemahin ang ugali nila. Makisama na lang tayo. Ang mahalaga naman dito may matitirhan tayo pansamantala habang tinutugis natin ang mga aswang. Kinaumagahan ay hinanda na nila ang mga damit na kanilang dadalhin. Pinaubayan na lamang ni Mang Pedring ang pagsasaayos ng kanilang bahay sa kakilala nila. Umalis sila roon. Sakay ng tricycle ay nagtungo sila sa isang baryo na hindi naman sobrang layo mula sa kanila. Ilang saglit lamang ay nakarating na rin sila roon. Sa tapat pa lang ng bahay, nakita na nila ang matandang si Amparo. Hawak-hawak ang walis. Napatingin sa kanila at dumako ang tingin nito kay Mang Pedring. Nakasalubong ang kilay. Amparo, naalala mo ba yung sinabi ko na darating ang araw na kakailanganin ko ang tulong mo? Paano ka naman makakalimutan yun Parang lagi ka namang humihingi ng tulong sa akin. Nandito kami dahil kailangan namin ng tulong mo. Bakit? Ano bang meron at bakit ang dami mong dala? Sino bang dalawang yan? Yang apo mo lang ang kilala ko Kung papapasukin mo kami sa loob, pwede ko namang maikwento sa'yo. Hindi nagsalita ang matandang babae. Tiningnan na muna nito ang mag-inang si Gemma at Celia mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri na matanda ng maigi ang dalawa. Maya-maya lang din ay pinapasok na rin sila. Agad na inutusan ni Aling Amparong apo nitong si Martin. Pinaganda nito ang binata ng makakain at maiinom. Makakaharap na sila sa mahabang lamesa sa loob ng bahay. May kalakihan din kasi ang sala kaya kasyang-kasya sila. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mang Pedring. Sinabi na rin nito ang kanilang sitwasyon. Tahimik lang din namang nakikinig si Aling Amparo. Nang matapos na makapagkwento ang matandang lalaki, bigla na lamang sumigaw si Aling Amparo na parabang meron nitong kaaway. Mga hampas lupa! Nagulat ang batang si Celia. Muntikan pa itong umiyak dahil sa lakas ng boses ng matandang babae. Si Mang Pedring naman at si Bruno ay napahawak na lamang sa kanilang dibdib. Amparo naman, bakit ka naman sumisigaw? Tignan mo, natakot ang bata sa'yo. Visit talaga ang mga aswang na yan. Namumuro na sa akin ng mga yan Bakit po? May kasalanan din po ba siya sa inyo? Wala naman. Gusto ko lang sabihin na namumuro sila. That's my Lola Amparo. Manahimik ka dyan. Umayos ang pagkakaupo ni Aling Amparo at matalimang tingin na ipinako sa babaeng si Gemma. Sabay tingin din sa bata na halos sumiksik na sa kilikili ng ina. Kung ganun mga engkantada pala kayo mag-ina. Hindi na nakapagtataka dahil napakaganda niyong dalawa. Pedring, itong dalawa ba alam mo na kung paano makakabalik sa kanila? Hindi po kami makakabalik sa amin dahil na rin sa nangyari sa mundo namin. Ikaw ba si Pedring? Hindi po. Amparo, ganun din ang sasabihin ko. Kung ganun wala tayong magagawa. Dito na muna kayo. Ano bang balak mo, Pedring? Ang naiisip ko linangin ang kapangyarihan ni Gemma. Ang bata, di ba engkantada rin ng isang yan? Hindi pa kinakaya na katawan niya kaya hindi pa pwede si Celia. Aling Amparo, narinig ko kay Lolo na may kaalaman ka sa kung papaano binubuhay ang mga natutulog na kapangyarihan. Kaya niyo rin bang gawin yun kay Gemma? Ginagawa ko lang talaga yon sa mga antingero, sa mga tao. Pero hindi ko pa nasusubukan sa mga nilalang na gaya ng babaeng ito. Pero dahil nandito na rin naman siya, pwede ko rin namang aralin. Manang, gagawin ko po ang lahat para sa kabutihan. Basta tulungan niyo lamang ako makontrol ang kapangyarihan na meron ako. Meron akong nalalaman na hindi ko sigurado kung pwede sa'yo. Kaya nga lang, sa ganitong paraan,
Maaring ang kapangyarihan na mabuhay sa iyo ay kapangyarihan ng katawan. Ibig sabihin, ang kalakasan ng katawan mo bilang isang engkantada. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng kakaibang lakas? Hindi lakas, kundi bilis at talino. Pero huwag kayong maging kampante. Hindi ko pa sigurado kung gagana ito sa ibang nilalang bukod sa tao. Martin, iabot mo nga sa akin ang libro ko. May kailangan akong basahin. Okay, Lola. I will. Tumigil ka na nga sa kaka-English mo. Masusunod, matandang babae. Umalis ang binatang si Martin at sa pagbabalik nito ay may dala na itong lumang libro. Malapad at parang kasing laki ng magasin. Sinuot na matandang babae ang salamin nito at ilang minutong nagbasa ng libro. Maya-maya lang biglang hinampas ng matanda ang libro ng malakas. Nagulat na naman sila pero sa pagkakataong ito ay hindi na natakot ang batang si Selena. Pwede ba kung may sasabihin ka huwag ka nang manggogolat? Pwede na nating simulan ng pagsasabuhay ng kapangyarihan mo bukas ng gabi, Iha. Gagawin ko ang makakaya ko para mapakinabangan natin ang pagiging engkantada mo. Pedring, kailangan nating maganda sa paparating na kaguluhan. Malapit na nating makaharap ang pinuno ng mga aswang. Si Abong Lako. Abong Lako? Anong klaseng pangalan yan? Nakakatawa ang pangalan niya pero kapag siya ang dumali, nakakatakot. Sinasabing itong si Abong Lako ang may kakayahang makapagritual sa Panginoon ng mga aswang. Ang tanging kailangan lang nila ay alay. At mukhang itong mag-ina nga ang kasagutan sa problema nila. Pero dahil nandito naman na itong dalawang ito, hindi natin hahayaang mangyari ang bagay na yon. Yan ang gusto ko sa iyo, Amparo Talagang maagas ka. Kung hindi lamang ako naawa sa bata hindi ko ito gagawin. Isa pa, ang babaeng ito ang pag-asa natin. Hindi natin kakayanin si Abong Lako. Dahil katulad ng mga engkantada, malakas din ang pinuno ng mga aswang. Matanong ko lang po, saan niyo po pala nakuha ang mga impormasyon na yan? Bakit? Nagdududa ka ba sa sinasabi ko? Hindi naman po, pero kailangan lang po natin makasiguro. Ang mga impormasyon ninyong narinig nasagap lahat ng aking lola mula sa isang lehitimong mang-iimbestiga na kapwa albularyo. Ang nasabing albularyo kasama ng grupo ng mga albularyo na una nang nakasagupan ng mga aswang sa norte. Kaya't ang mga detalye nakatitiyak na totoo at walang halong kasinungalingan. Salamat naman at nagkaroon ka rin ng silbi. Dahil maayos naman na ang usapan, ihanda mo ng sarili mo bukas, Gemma. Tumungo na lamang ang babaeng si Gemma, pero sa kaloob-looban nito ay naghahari ang kaba. Hindi niya kasi alam kung kakayanin niya ba ang responsibilidad sa oras na mabuhay na ng tuluyan ng kanyang kakayahan. Pero kahit na ganon, alam ni Gemma na buong-buo ang desisyon niya. Lumipas ang ilang oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Sa halos kalahating araw na pananatili nila roon, masasabi ni Gemma na kahit papaano maayos din namang nakisama ang matandang si Amparo. Sadyang maingay at palasigaw lang talaga. Pero nararamdaman niya ang kabaitan nito sa kanilang mag-ina. Mama, bakit po si Aling Amparo laging sumisigaw? Kasi anak, ganun talaga ang ugali niya. Nakasigaw palagi. Pero hindi naman ibig sabihin na masungit siya o masama siyang tao. Intindihin mo na lang, ganun daw talaga ang tao kapag tumatanda na. Ganun po pala yun. Oo anak, kaya ikaw, matulog ka na sa kwarto na sinasabi ni Kuya Bruno mo. Dito ako sa labas ha, magpapahangin lang ako. Pero mama, natatakot po ako Baka bumalik na naman po ang aswang. Hindi mo kailangan matakot anak, lalo na ngayon. Nadagdagan tayo ng bagong kakampi. Inaplos na lamang ng babae ang ulo ng kanyang anak. Ngumiti na lamang din ang bata at saka naglakad na rin patungo sa silid. Umupo na muna ang babaeng si Gemma sa gilid ng bahay. Dumating si Bruno at tumabito sa kanya. Umusog naman ng bahagya si Gemma. Bruno, maraming salamat ha. Salamat saan? Sa lahat ng kabaitan nyo.
Kung hindi nyo kami tinulungan nung gabing malakas ang ulan, baka ngayon wala na kami. Nakapagpasalamat ka na noon pa. Di mo na kailangan pang ulitin. Sadyang masaya lang ako kasi hindi ko inakala na magagawa nyo kaming tanggapin kahit na hindi naman kami tao ng anak ko. Siguro kung sa iba namin sinabi ang tungkol sa katauhan namin, baka sinaktan nila kami, pinagsamantalahan o kaya ginawang alipin. Isipin mo na lang na mayroong plano ang Diyos para ipagtagpo ang landas natin. Diyos? Bakit? Wala ba kayong Diyos sa biringan? Wala. Ang meron kami, mga hari. Sila ang naglalaban para sa kapangyarihan. Walang Diyos na kinikilala. Dito sa mundo ng mga tao, meron kaming Diyos na kinikilala. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. Lahat ng nakikita mo sa mundo, siya ang may gawa. Siya rin ang gumagabay sa mga tao. Siya rin ang kasama natin sa pakikipaglaban natin sa kasamaan. Nakakatuwa pala talaga maging tao dito. Meron kayong kinatatakutan. Sa amin wala eh. Kaya kahit na sino, maaaring manakit. Kahit na sino, maaaring pumaslang. Huwag ka mag-alala. Habang nandito kayo sa mundo naming mga tao, ipaparanas namin sa inyo kung papaano ang normal na buhay. Maliban na lang ngayon na may problema pa tayo sa aswang ha. Natawa na lamang sila pareho. Magsasalita pa sana si Gemma nang bigla namang dumating ang binatang si Martin. Napakamot na lamang sa ulo si Bruno. Magandang gabi, Binibini. Maaari ko bang malaman ang maganda mong pangalan na siyang umaakma sa iyong kagandahang muka? Gemma na lang ang itawag mo sa akin. Iyon ang naging pangalan ko mula nung manirahan kami rito sa mundo nyo. Gemma. Kay gandang pangalan. Ang pangalan ko nga pala ay Martin. Nagmula ang aking pangalan sa isang... May sasabihin ka bang mahalaga? Kasi matutulog na si Gemma eh. Huwag mo nang abalahin. Maaari ko bang malaman kung anong yung ugnayan sa binibining ito? Oo, kalma lang. Para naman tong sumbong kita sa lola ko. Bigwasan kita dyan eh. Kala mo nakakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin nung nakaraan ha. Hindi tayo close ha. Pero pinagmukha mo kung hindi nakakaintindi ng English sa harapan ng mga babae. Isang buwan na ang nakalipas ha. Di pa rin ba nakaka-move on? Move onin mo mukha mo. Sige na Gemma, pumasok ka na sa loob. Kapag ginulo ka pa ng mokong na ito, isumbong mo kay Aling Amparo ha. Pasensya ka na Martin ha, pero kailangan ko na kasing magpahinga. Di mo kailangan humingi ng paumanhin, Binibini. Oo, tama na. Dami mo pang satsat eh. Natatawa na lamang na pumasok ng bahay ang babaeng si Gemma. Natulog na lamang siya katabi ng anak. Kinabukasan ay maaga silang nagising. Hindi dahil sa tilaok ng mga manok. Hindi rin dahil ginising sila dahil kailangan na nilang mag-almusal. Nagising sila sa iyakan ng mga tao sa labas. Mga sigawan, mga nagwawalang damdamin. Nang makabangon ang babaeng si Gemma, agad siyang sumilip sa labas. Sa katapat nilang bakuran, kumpulan ng mga tao. At ang ibang mga nag-iiyakan ay nasa bakuran nila Aling Amparo. Nagmamakaawa ang isang ali kay Aling Amparo na parabang meron itong hinihinging pabor. Hindi ako Diyos para ibalik ang buhay ng asawa mong namatay. Oo nga't isa akong mahusay na albularyo sa baryong ito. Pero isa lang din akong tao. Kaya huwag kang lumuhod sa akin para gawan ko ng paraan ng problema mo. Kitang-kita mo ng kasagutan eh. Hindi na mabubuhay ang asawa mo kahit na umiyak ka pa ng dugo. Lola, magdaan-daan ka naman sa sinasabi mo. Namatayan yung tao eh. Wawa, tumino ka rin magsalita ah. Magdahan-dahan? Anong gusto mong sabihin ko sa umiiyak na ito? Na may pag-asa pang mabuhay ang asawa niya kahit lasog-lasog na ang katawan? Na pwede pang bumangon ang asawa niya kahit na hindi na ito gumagalaw at tumihinga? Ang problema sa mga tao rito, inaasa niyong lahat ng bagay sa kagaya kung kagaya niyo rin namang tao. Amparo, ano bang magagawa natin para maibsan naman lang ang damdamin ng babaeng yan? Kawawa naman, no? Wala. Hindi natin mapapagaan ang kalooban niya dahil ang makakapagpagaan lamang ng kalooban niya ay mabuhay ulit ang asawa niya. Ang dapat natin gawin ngayon, hanapin ang aswang na pumaslang sa lalaking yon. Akala ni Gemma nung umagang yon ay normal na pagkamatay lang ang nangyari sa asawa ng babae.
Pero agad na dumaloy ang kaba sa kanyang sistema nang marinig na sangkot dito ang aswang. Bruno, ano ba nangyari? Totoo bang aswang ang pumatay sa lalaking yon na nakatakip ng dahon ng saging? Oo, pinaslang ng aswang yung asawa niya. Yung lalaking yon, baguhang manunugis lang din. Dinali sila ng aswang sa gubat ng norte. Sa kanilang magkakasama, siya ang minalas eh. Nagpatuloy pa rin sa pag-iyak ang asawa ng biktima. Pero kahit na anong gawing iyak noon ay wala nang maibabalik na buhay. Naiirita lang ang matandang si Amparo. Maya-maya pa, pinalabas na rin ang kanilang bakuran ng babaeng yun. Nag-usap ang dalawang matanda. Pagdating naman ng tanghali, may mga dumating na iba pang albularyo. Dito na nalaman ni Gemma na si Aling Amparo pala ay isa rin pala sa mga pinuno ng mga albularyo sa baryong yon. Nang sumapit naman ang hapon, natahimik na rin ang buong paligid. Tila namayani ang mga anghel sa mga sandaling yon. Tulala lamang ang dalawang matanda sa labas habang malalim ang iniisip. Sa kabila ng mga nangyari nung umaga, hindi mapipigil ang paglilinang na gagawin nila ni Aling Amparo. Nang kumagat na rin ng dilim, magkakasama silang nagtungo sa kagubatan. Kahit na may nakaambang panganib sa kanila, ay hindi yun naging hadlang para simulan ng pagsasabuhay ng kapangyarihan ni Gemma. Lola, it is weird that... Hoy, magtagalog ka! Wala ka na nga makain, English ka pa ng English! Hindi ba parang hindi tama na dito natin isasagawa ang paglilinang? Samantalang, batid naman natin na ang mga kampo ng kadiliman maaaring sumalaki sa mga sandaling ito. Kalikasan ng pinakamagandang kaagapay sa pagsasabuhay ng kapangyarihan. Kayo na ang bahala sa paligid kung may darating na kalaban. Lumapit na si Gemma sa matandang Amparo, habang ang tatlong lalaki naman ay nagbabantay lamang sa paligid. Naglatag ng itim na tela ang matandang babae. Si Gemma naman ay umupo sa gitna ng telang yon. Ano pong gagawin niyo? Kailangan natin makipag-ugnayan sa ibang elemento na narito. Matutulungan nila tayo para buhayin ang kapangyarihan mo. Ang totoo niyan, sa mga antingero ko lang ito ginagawa. Nalalagay sa panganib ang mga buhay nila dahil dito. Pero ikaw, tingin ko wala tayong magiging problema sakaling gumana. Dahil isa ka rin namang elementong nilalang na naging engkantada. Kaya mo silang kausapin. Ang gagawin ko lang dito, susubukan kong buksan ng dimensyon kung saan doon mo sila makakausap. Kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila. Ang tanong ngayon, handa ka na ba? Handa na po ako. Gawin niyo na po ang lahat. Ikaw ang gagawa ng lahat. Ikaw ang makikipag-ugnayan sa kanila at hindi ako. Ako lang ang magiging tulay. Kaya galingan mo silang kumbinsihin. Ipinikit na ni Gemma ang kanyang mga mata. Naramdaman na lamang ng babae ang kamay ni Aling Amparo na nasa ulo niya. Narinig na lamang niya na nagsasalita na ito ng kung ano-ano. Mga salitang hindi niya naman maintindihan. Halos kalahating oras din yung ginawa ng matandang babae. Iba't ibang ritual na ang ginagawa nito. Dumudugo na rin ang ilong ni Aling Amparo. Pero hindi pa rin ito tumitigil. Hanggang sa bigla na lamang narinig ni Gemma ang mga kakaibang boses na hindi niya alam kung saan nagmumula. Nararamdaman ko na sila, Iha. Kausapin mo ang mga kapwa mo elemento. Patunayan mo sa kanila na karapat-dapat kang makagamit ng kapangyarihan. Sinimulan ni Gemma ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan at sa mga elementong naririnig niya. Habang nangyayari yon, nanonood lang sila Bruno. Nag-aalala pa rin ang binata nang makitang may tumutulo na ring dugo mula sa ilong ng babae. Pero hindi sila maaaring makialam. Walang dapat umistorbo sa ginagawa ni Aling Amparo at Gemma. Maya-maya pa, napahiga ang babaeng si Gemma sa lupa. Nagtatakang nilapitan yon nila Bruno. Habang si Aling Amparo naman, tila naniga sa kinatatayuan. Nanlalaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala. Amparo, ano problema? Bakit nawalan siya ng malay? Natapos na ba ang pakikipag-usap niya sa mga elemento at sa kalikasan? Hindi natapos.
wala pa sa kalahati. Meron kasing humadlang. Sinong umadlang? Nandito na siya, si Abong Lako. Napalingon sila sa likod. Nang tutukan nila yun ng ilaw, nakita nila ang isang matandang nakasandal sa katawan ng malaking puno. Ang suot nito ay parang kagaya ng suot ng mga prayle noong unang panahon ng Kastila. Seryoso lamang itong nakatingin sa kanila. Iandad niyo ang sarili ninyo. Kakaiba ang lakas niya. May kapangyarihan din siya. Hindi natin siya kakayanin. Hindi tayo pwedeng umatras. Wala ka bang brain? Hindi natin siya kaya, no? Mamamatay lang din tayo. Mas maganda ng mamatay ng lumalaban kaysa mamatay habang tumatakbo palayo para tumakas. Kayo ba ang nararamdaman kong nagre-ritual? Sa tanong pa lang na yun na matandang aswang, nagtitindigan na ang kanilang mga balahibo. Sobrang lakas na presensya ang nararamdaman nila. Kahit na si Mang Pedring na matagal nang humaharap sa mga aswang, ngayon lang naranasan na may makakaharap na katulad ni Abong Lako, na kahit wala pang ginagawa, ay nagiging dahilan ng kanilang pagkanerbiyos. Tinatanong ko kayo ba ang nararamdaman kong magre-ritual? Kami nga. Ano ngayon? Kilala niyo ba kung sino ako? Kasi ako, kilala ko kayo. Lalo na ang walang malay na babae na yan. Pero, nasa na ang kanyang anak? Hindi kumpleto ang pakay ko kung wala naman ang isa. Kung ano man ang binabalak mo na masama, hindi namin hahayaan na magtagumpay ka. Wala naman akong binabalak na masama. Magiging masama lamang naman ang gagawin ko kung hindi kayo makikisama sa gusto kong mangyari. Ano kailangan mo? Halata naman siguro. At alam niyo naman siguro kung ano ang mga gusto kong gawin kaya gusto kong kunin ang engkantadang yan at ang anak niya. Kailangan pa ba natin magdiskusyon? O ibibigay niyo na lang sa akin ang babaeng yan para wala nang mapahamak pa? Lola, ibigay na lang natin siya. Kaysa naman mamatay tayo. Kalalaki mong tao, wala kang bayag. Dawag! Hindi natin ibibigay ang babaeng yan. Dahil kapag nangyari ang gusto nila, katapusan na ng sangkatauhan sa probinsyang ito. Mukhang walang patutunguhan ng negosasyon na ito Hindi naman yata kayo makikisa sa magandang usapan na gusto kong matapos. Kung ganoon, wala tayong magagawa. Idadaan natin to sa karahasan. Pumorma na ng paghahanda sila Bruno, habang si Gemma naman ay walang kamalay-malay sa mangyayari. Noong mga sandaling yon, alam ng dalawang matanda na kung sila ang lalaban kay Abong Lako ay hindi sila uubra doon. Marahil makakatagal sila, pero malit lamang ang tsansa na mananalo sila. Lalo pat ramdam nilang may kakayahan ding makagamit ng itim na kapangyarihan ang kanilang kalaban. Pero wala naman silang ibang magagawa. Kailangan nilang lumaban, kahit na alam nilang alanganin. Hindi nila ibibigay ng basta-basta ang babaeng si Gemma. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong may pinaslang. Hindi naman siguro magiging masama kung pagsasabay-sabayin ko na kayo. At hindi rin naman siguro masama kung sabay-sabay kaming papaslang saya. Naunang tumakbo ang matandang si Pedring. Hinugot na nito ang itak sa tagiliran. Sinubukan nitong tagain ng aswang na si Abong Lako. Pero sa kasamaang palad, nahawakan lamang ng aswang ang itak niya. Parang hindi man lang ito nasasaktan sa talim ng itak. Agad na sinakal ni Abong Lako si Mang Pedring. Mabilis din namang rumisponde sa albularyo ang lalaking si Bruno. Dali-daling lumusob si Bruno pero sa kasamaang palad, nakailag lang ito sa kanya at agad na dumistansya. Lo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kailangan natin mag-ingat sa kanya. Mukhang hindi niya pa tayo sineseryoso pero malinaw na hindi tayo uubra. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon para makapagdesisyon. Kung ibibigay niyo sa akin ang babaeng yan, pinapangako kong walang mangyayaring masama ni isa sa inyo. Bakit ka ba nakikipagnegosasyon? Malakas ka, di ba? Kunin mo mag-isa. Pedring, mukhang kailangan na natin magdesisyon. Magdesisyon na ano? Isuko na natin ang babaeng ito. Mamamatay tayong lahat kung ilalaban pa natin siya. Narinig niyo ba yung sinasabi ninyo? Oy,
Hindi ko gustong tabas ng dila mo, boy. Kung mamamatay tayong lahat, mas lalong mawawala ng pag-asa ang mga tao. Kaya, At kapag nabuhay na nila ang Panginoon nila, tingin nyo may pag-asa tayong manalo? Paano nyo tinatawag na pinuno ang sarili ninyo kung hindi nyo kayang isugal ang buhay nyo para sa natitira nating pag-asa? Uy, malang ka nga. Di mo kilala ang pinagsasalitaan mo, manahimik ka. Wala kang ambag dito kundi bunganga. Mukhang hindi yata papayag ang isa sa inyo Paano ba ito? Lo, wag mong sabihin na pati ikaw, papayag na ibigay si Gemma sa kanya. Apo, wala tayong laban sa kanya. Kahit na anong mangyari ngayon makukuha at makukuha niya si Gemma. Kaya yun na nga ang punto ko. Kahit anong mangyari, makukuha niya si Gemma. Kaya bakit hindi na lang tayo lumaban? May maliit na tsansa na manalo tayo. At ang tsansa na yon ang natitira nating pag-asa. Hindi mo naintindihan ang sinasabi namin ng lola mo. Bagito ka pa talaga pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Kung ang pagiging veterano ay pagiging duwag, mas pipiliin ko na lang mamatay bilang bagito. Bahala kayo. Hindi ko susuko si Gemma. Patay kong patay. Wala akong pakialam. Kung ganon, lumapit ka, iho. Para matapos na ang negosasyon natin. Kailangan mo munang mawala. Hindi nagdalawang isip ang binatang si Bruno. Hawak pa rin ang itak na tanging sandata nito. Nang makalapit na siya, walang kalam-alam si Bruno na meron na rin palang binabalak ang dalawang matanda. Hindi ako natatakot sa iyo! Lumusob si Bruno kay Abong Lako. Kasabay nito, merong ipinukul na patalim ang dalawang matanda. Ang patalim na yun ay kasing laki lang ng malaking pako at gawa ito sa pilak. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi yun inaasahan ng aswang. Tumama ang dalawang patalim na yun sa liig nito. Agad na dumistansya ang aswang na si Abong Lako. Tumuntong ito sa itaas ng puno. Takbo na, Bruno! Sinunod na lamang ng binata ang sinabi ng matandang lalaki. Si Martin naman ay agad na rin binuhat ang babaeng si Gemma. Sinamantala nila ang pagkakataon na pansamantalang naging paralisado ang kalahating katawan ni Abong Lako. Nagmamadali silang makaalis ng kagubatan at dahil hindi sila pwedeng bumalik ng baryo sa takot na baka madamay ang mga tao, naghanap na lamang sila ng ibang lugar na kanilang mapagtataguan. Isang abandonadong sementeryo ang kanilang narating. Merong maliit na simbahan at doon sila pumasok. Mukhang natakasan na natin siya. Hindi tayo pwedeng makampante. Malakas ang pakiramdam ng isang yon. Ipahid niyo ang langis na ito sa katawan niyo para hindi niya tayo maamoy. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang anting-anting ko Pero Lo, kaya pa ba ng katawan ninyo? Kailangan kong kayanin. Kailangan ko ang kapangyarihan ng anting-anting ngayon para tuluyang mawala ang presensya natin sa pakiramdam niya. Inilabas na matandang lalaki ang kwintas kung saan nakasabit doon ang anting-anting. Hinawakan ni Mang Pedring ang palawit at saka pumikit. Biglang nagkaroon ng kaunting liwanag ang madilim na simbahan na yon. Maya-maya lamang, naramdaman na rin nila ang kagaanan ng kanilang kalooban. Anong nangyayari sa pakiramdam ko? Gumagana na ang anting-anting. Hindi na tayo mararamdaman ni Abong Lako. Huwag na lang tayong gagawa ng kahit na anong ingay, Bumuntong hininga si Bruno. Nasa bisig niya si Gemma sa mga sandaling yon matapos itong agawin kay Martin. Makalipas ang halos 5 minuto, naririnig na nila ang kaluskos sa paligid. Mga paa na tumatapak sa mga tuyong dahon. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, wag lang sila makagawa ng ingay na maaring maging mitya ng kanilang buhay. Maya-maya lang ay nakita na rin nilang umalis na si Abong Lako. Para silang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Buong akala kasi nila ay tuluyan na silang papanaw sa gabing yon. Pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Gusto ko lang talagang protektahan si Gemma Anong akala mo sa amin ng lola mo? Duwag? Kanina pa kami senyas na sumakay ka na lang. Pero hindi ka rin talaga makatunog Kakaiba ang utak meron ka. Buti na lang, gumana pa rin ang plano namin ni Pedring. Ibig sabihin, hindi nyo talaga balak na isuko si Gemma? Isa ka pang inutil ka Bruno, Apo. Wala kaming balak ni Amparo na sumuko. Matatanda na kami. Wala na kaming takot mamatay.
Kung kinakailangan na magbuwis ng buhay para sa tungkulin, gagawin namin yon. Kaya sa susunod naman, tingin-tingin ka rin sa senyas. Masyado kang emosyonal Oo na, kaya nga humihingi na nga ako ng paumanhin sa inyo Ay sige, tama na yan. Ang isipin na lang natin ay kung papaano ang susunod nating gagawin. Hindi na namin may tutuloy ang ginawa namin ng babaeng ito. Napakadelikado. Ano mang magawa nating ritual, nararamdaman ng lokong yon. Dumito na muna tayo. Hindi tayo pwedeng lumabas dito. Dito lang gumagana ang kapangyarihan ng anting-anting. Lo, paano si Celia? Hindi tayo makakasiguro na nasa maayos lang siyang kalagayan. Hindi natin alam kung kaya siyang protektahan nila Aling Irma. Kailangan ko siyang kunin doon. Masyadong delikado ang naiisip mo, Bruno. Kapag umalis ka ng simbahan na ito, malaki ang tsansa na maramdaman ka niya. At kapag naramdaman ka ni Abong Lako, alam mo na kung ano ang kasunod nun. Tandaan mo, hindi siya pangkaraniwang aswang. May kapangyarihan din siyang ginagamit. Habang ikaw, pangkaraniwang tao ka lang, niwala kang ang anting-anting. Bruno, tama si Amparo. Mapapahama ka lang. Bakit hindi na lang tayo magtiwala kina Irma? Magagaling din naman silang albularyo. Madiskarte sila. Mapoprotektahan nila ang bata. Huminga na lamang na malalim si Bruno ng mga sandaling yon. Pinilit na lamang nitong ikalma ang kanyang sarili. Dahil hindi naman sila maaaring umalis, sinubukan na lamang nilang magpahinga. Dahil sa pagod at sakit ng katawan, agad-agad din naman silang nakatulog. 7:00 na ng umaga nang magising sila. Nagtataka sila nang makitang wala na si Gemma. Lo, gising! Gumising kayo! Si Gemma nawawala! Naalarma sila noong umagang yon. Wala sa loob ng lumang simbahan ng babae, kaya agad silang lumabas. Kampante silang hindi na sila mararamdaman ni Abong Lako dahil iniisip nilang wala na yun sa kagubatan. Hinahanap nila ang babaeng si Gemma. Naglalakad-lakad sila hanggang sa makarating na nga sila sa isang ilog. Sa malaking bato, natanaw nilang nakaupo roon si Gemma. Agad naman nila itong nilapitan. Gemma, ano ka ba naman? Nag-alala kami sa'yo. Akala naman namin kung ano na nangyari sa'yo. Hindi sumagot sa kanila ang babae. Nakapikit lamang ito. Sumenya sa kanila si Mang Pedring. Marahan silang lumayo roon. Huwag na natin siyang guluhin. Ano bang ginagawa niya? Amparo, mukhang nagawa ninyo. Sinusubukan niyang damhin ang kapangyarihan niya. Nakaramdam sila ng malakas na hangin. Napansin din nila na parang tumigil ang agos ng tubig sa ilog. Sa puntong ito, ramdam na nila ang malaking pagbabago ng dalaga. Maya-maya, humarap na sa kanila si Gemma. Kulay asul na ang mga mata nito. Sa kilos pa lang ng babae, masasabi na agad nilang kayang-kaya nitong harapin ang aswang na si Abong Lako. Gemma, ikaw pa ba yan? Oo, ako pa rin to. Sa wakas, magagamit ko na ang kapangyarihan kong taglay. Mabuti naman at nagtagumpay ka, Iha. Ngayon, nasa kamay mo na ang kapalaran ng maraming buhay. At pati na rin ang buhay niyong mag-ina. Gagawin ko po ang lahat para sa kapayapaan. Pero bago yun, gusto ko po muna sanang makita ang anak ko. Umuwi na muna tayo. Ngayong kasama natin si Gemma na may kakaibang tinataglay na lakas nakakasiguro akong hindi maglalakas ng loob si Abong Lako na makalapit sa atin. Nakabalik sila ng baryo. Sandaling kinausap ni Gemma ang anak niyang si Celia. Pinaliwanag niya ang sitwasyon. Kahit na papaano ay naintindihan naman siya nito. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Nakabuo na sila ng plano. Nagtungo sila sa kuta ng mga albularyo na malapit lang din sa kagubatan. Patid kasi ni Mang Pedring na maaaring sumalakay ang mga aswang doon bilang parte ng ginagawang hakbang ng kanilang mga kalaban. Palalabasin nilang hindi pa rin nagkakamalay si Gemma. Nang sa ganoon, hindi na sila mahirapang hanapin pa si Abong Lako. Tahimik na sa kampo ng mga albularyo ng mga sandaling yon. Pero lahat ng naroon ay nakahanda na para sa pagdating ng mga aswang. Si Gemma nasa loob lang ng isang silid. Nakahiga siya sa papag.
Hindi siya maaaring gumalaw hanggat wala pa sa paligid niya ang matandang si Abong Lako. Lalabas na kami, Gemma. Ikaw nang bahala rito, ha? Aabangan namin ang mga aswang. Mag-iingat kayo. Humiga na ulit ang babae. Lumabas na rin sila Mang Pedring at nagtungo sa iba pa nilang kasamahan. Habang nakapikit, nakikiramdam lamang si Gemma. Kahit nasa malayo, dahil sa kapangyarihan niya bilang engkantada ay nararamdaman niya ang presensya ng mga nilalang. Lalong-lalo na ang nangingibabaw na presensya ni Abong Lako. Hindi nagtagal, tumunog na rin ang malaking bell sa kampo. Isang hudyat na ang labanan ay magsisimula na rin. Kagaya ng napag-usapan, hindi gumagalaw si Gemma. Hanggang sa maramdaman na nga niyang pumasok na sa silid na yon si Abong Lako. Tingnan mo nga naman. Habang nagkakagulo ang mga inutil sa labas, malaya ko makukuha ang kailangan ko. Pero wala pa rin yung anak. Hayaan ko na yon. Ang malaga, ito, mas malakas ang... Sinaksak agad ni Gemma ang matandang lalaki sa dibdib. Hindi pa nakontento si Gemma. Sinakal niya yon at saka binalibag palabas ng bahay. Pinagana niya kagad ang kanyang kapangyarihan, na kung saan ay tripling kalakasan ng kanyang nararamdaman. Paulit-ulit niyang itinarak ang kutsilyo sa dibdib na matandang aswang. Pero nabigo siyang mapatay yun. Sa dami kasing tinamong saksak ng matanda, nagawa pa rin itong makabangon. Tumalon-talon na matandang lalaki palayo sa baryo. Sinundan naman ito agad ni Gemma hanggang sa silang dalawa na lamang ang magkaharap. Magaling ang ginawa niyong plano. Pero hindi ako namamatay sa simpleng saksak lang. Kaya pasensya ka na. Hindi mo makukuha agad ang tagumpay. Ha? Tapusin na natin to, aswang! Unang umatake ang babae. Nakailag naman ang matandang aswang. Nakapagbago na rin ito ng anyo. Nagliliwanag ang mga mata nito. Nagkaroon din ito ng buntot na merong patalim sa dulo. Itsurang demonyo na si Abong Lako. Pero kahit na ganoon, walang nararamdamang kahit na kaunting takot ang babaeng si Gemma. Nagsimula ang laban. Gumamit na rin ang kapangyarihan ng pinuno ng mga aswang. Bigla na lamang hindi maigalaw ni Gemma ang kaliwang binti niya. Parang nawalan ng lakas. Dahil dito, nahirapan siyang gumalaw. Pagtingin niya sa gilid, nakaabang ang kalmot ni Abong Lako. Nasulo niya yon kaya tinamaan siya sa tagiliran. Agad na umagos ang dugo. Pero hindi yun ininda ni Gemma. Pinagpatuloy niya ang pakikipaglaban at sadyang mapanlinlang ang kanyang kalaban. Dahil sa mga sumunod na sandali, ginamitan naman siya nito ng ilusyon. Nasaan ako? Nandito ka sa mundo ko. Hindi. Isa lang tong ilusyon. Ilusyon na hindi mo kayang takasan, iha. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman kita papaslangin dito. May iwan lang ang isipan mo rito. Habang sa realidad, unti-unti na kitang inaalay sa aming Panginoon. Anong akala mo sa isang engkantadang kagaya ko? Mahinang nilalang? Masyado mo yata akong minamaliit. Hindi porke babae at engkanto lang ang lahing pinagmulan ko, magiging kampante ka ng kaya mong gawin ang lahat sa akin. Nagkakamali ka. Kahit na anong sabihin mo, wala ka na magagawa. Makukulong ang utak mo sa lugar na ito. Habang nangyayari naman ang hindi mo gustong mangyari. Diyan ka nagkakamali. Biglang umilaw din ang mga mata ng babaeng si Gemma. Pagkatapos nito, unti-unting nabura ang ilusyon na ginawa ni Abong Lako. Nanlalaki ang mga mata ng matandang aswang. Hindi ito makapaniwala na ang pinakamataas na level ng ilusyon ay nagawang wasakin ng babae ng walang kahirap-hirap. Ha? Paanong? Ikaw ang nilinlang ko. Naniwala ka sa paniniwalang hindi ko kayang makawala sa kagagawan mo. Pero mali ka! Mali ka! Talagang sinusubukan mo kung engkantada ka, ha? Lumusob ang matandang aswang sa engkantada. Pero sa mga sandaling ito ay kitang-kita na ang agwat ng dalawa. Ngayon na siguro na ni Gemma na ang mga kapangyarihan na ginamit ni Abong Lako ay kaya niyang tapatan. Nakakasiguro na rin siyang kaya na rin niya itong talunin. Wala ka ng ibang kayang gawin. Wala ka ng kapangyarihan na maaaring makatalo sa akin.
Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Dahil sa pagkakataong ito, ako naman ang aatake sa'yo. Pagbabayarin ko kayo sa... Hindi na naituloy ni Gemma ang kanyang sasabihin nang biglang may tumusok na maliit na patalim sa kanyang leeg. Kasing laki lang din ito ng pako. Dahil dito ay naging paralisado ang kalahati niyang katawan. Pagtingin niya sa gilid, nakita niya roon ang lalaking si Odong. Pinuno, sakto ba ang dating ko? Sinong nagsabi na pwede kang makialam dito? Pinuno naman, tinulungan ka na nga eh. Ikaw naman, Gemma, kumusta ka? Anong pakiramdam na yung ginamit ko kay Pinuno ginamit ko rin sa'yo? Masakit ba? Naglakad palapit si Odong kay Gemma. Kampante ang lalaking ito na mapapaslang na niya ang babae. Pero nang isang di pa na lang ang pagitan nila, nagulat na lamang si Odong nang itarak ni Gemma ang itak sa dibdib niya. Ito ay para sa asawa kong pinaslang mo at para na rin sa lahat ng biniktima mo! Sa isang iglap lang, napatay ni Gemma ang lalaking si Odong. Kahit si Abong Lako ay hindi rin makapaniwala na hindi na tinatabla ng pagiging paralisa ang babae. Humanda ka! Ikaw ang maganda dahil dadalhin pa kita sa harapan ng aming Panginoon! Nagsalubong ang dalawa sa ere. Buong lakas ang ginamit ni Gemma. Kasama niyang umangat ang hangin. Habang si Abong Lako naman ay may kung anong itim na usok ang nasa likuran nito. Nang magsalpukan sila sa ere, naunang bumagsak ang matandang aswang. Nang sumunod naman si Gemma, hawak-hawak na nito ang puso ng pinuno ng mga aswang. Dilat na namatay si Abong Lako. Dahil sa pagkamatay ng tinuturing na pinuno, pinanghinaan na rin ng loob ang mga natitirang aswang. Hanggang sa tuluyan nang naubos sa mga yon. Natalo nila ang mga aswang at napatay naman ni Gemma ang sinaunang aswang na si Abong Lako. Napangiti na lamang ang babae nang bumagsak na rin ang katawan niya sa lupa. Hinang-hina siya. Naubos ang lahat ng lakas niya sa pakikipaglaban. Nanlabo na ang kanyang paningin. Bago siya mawala ng malay, nakita niya pa ang mukha nila Bruno. Mama? Mama, gising ka na! Maya-maya pa, bigla siyang niyakap ng kanyang anak. Tuwang-tuwa ang bata. Napangiti na lang din siya dahil mukha agad ni Celia ang kanyang nakita. Sa gilid niya, naroon naman ang maglolong Bruno at Pedring. Sa kabilang banda naman ay naroon si Aling Amparo at si Martino. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari. Gemma, natalo mo si Abong Lako. Nanalo na tayo sa laban. Pinahanga mo ko, iha. Tunay ngang hindi ka basta-basta engkantada. Kakaiba ka. Yep, that's right. Gemma, ngayong wala nang kalaban natin, ano nang balak mo? Babalik na ba kayo sa Biringan? Ngumiti ng mapait ang babaeng si Gemma. Kung siya kasi ang tatanungin, ay gusto na lamang niyang mamuhay bilang isang simpleng tao. Hinawakan ni Celia ang kanyang kamay. Kitang-kita sa mata ng bata na ayaw na nitong bumalik sa dati nilang buhay. Hindi na kami babalik sa mundong yon. Dito na lang kami sa mundo nyo. Hahanap kami na matitirhan at magsisimula kami bilang mga simpleng nilalang. Bakit pa kayo hahanap ng ibang matitirhan? Pwede ka naman bumalik sa bahay kapag naayos na ulit yon. Talaga po ba? Hindi ba nakakahiya? Pwede ka ron. Maninibago kami kapag nawala ka. Lalong-lalo na itong si Bruno. Hindi niya kayang mawala ka. Lo, ano ba pinagsasabi mo? Nako, torpe. Kung ako yan, manahimik ka. Bumabanat ka na naman dyan eh. Nagtawanan na lamang sila sa mga oras na yon. Nang makabalik na rin ang lakas ng babae, kinahapunan ay sabay-sabay na rin nilang pinagsaluhan ng inihanda nilang pagkain. Mula noon, naging parte na ng pamilya si Gemma at Celia. Kahit na hindi sila mga tao, itinuring silang normal ng maglolo. Kalaunan, nagkamabutihan si Gemma at Bruno. Hindi nagtagal, tuluyan na ngang naging magkasintahan ng dalawa. Sa pagpasok niya sa bagong kabanata ng kanilang buhay, masayang haharapin niyo ni Gemma. Dahil kasama niya sa paglalakbay ang mga taong nagparamdam sa kanila na maaari pa rin silang mamuhay na gaya ng isang normal na tao. Wakas.